Nagsilbing latigo sa aking likod, ang boses ng aking anak na babae, nilalampasan ang lamig ng aircon sa supermarket. Huwag mo akong sundan, matanda, iisipin ng lahat na ikaw ang aking ama. Ako si Mang Tonyo Reyes, 68 taon ng mahirap na buhay at tahimik na tagumpay. At sa pasilyong iyon ng mga imported na produkto, naramdaman kong huminto sandali ang aking puso bago tumibok sa ibang ritmo. Hindi niya alam. Pero ang sigaw na iyon ang nagpagising sa isang taong matagal nang natutulog. Palagi akong mahilig mamalengke. Para sa akin, ang pumili ng hinog na kamatis, ang amuyin ng sariwang silantro, o ang hawakan ng abokado para malaman kung nasa tamang-tama ito, ay hindi isang obligasyon kundi isang therapy. Ngunit ngayon ay hindi ako nasa palengke ng aming barangay kung saan kilala ako ng lahat bilang si Mang Tonyo, ang hari ng lugaw at toppings. Nasa isang malaking mamahaling supermarket ako sa BGC, kung saan ang sahig ay sobrang kinang na halos ayaw mong tapakan at kung saan ang presyo ng isang piraso ng mamahaling keso ay sapat na para sa pamamalengke ng isang buong pamilya sa loob ng isang linggo. Pumunta ako dahil gusto kong bumili ng isang particular na truffle oil para sa espesyal na kare-kare na iluluto ko. Gusto kong sorpresahin si Sofia sa linggo. Ang aking kaisa-isang anak ay nakasuot ng sa akin. Isang maayos na plantsadong beige na pantalon na gawa sa bulak dahil sa init sa labas. Ang aking mga orthopedic na sapatos na naglakad na sa maraming daan at isang telang bag na binili ko sa Tiangge. Ang aking puting buhok ay simple lang, walang kulay, walang arte. Ako ang ako. Hindi ko na kailangan pang magpanggap na iba. Ngunit doon, sa kapaligiran ng mga eleganteng babae na nakasuot ng branded na sportswear at nakasalamin sa ulo, alam kong hindi ako bagay. Gayunpaman, hindi ako nababahala o hindi man lang ako nababahala hanggang sa makita ko si Sofia. Nasa pasilyo siya ng alak kasama ang dalawang kaibigan na hindi ko pa nakita sa buhay ko. Hindi maipagkakaila, si Sofia ay mukhang perpekto. Ang kanyang buhok ay tuwid na tuwid, ang kanyang makeup ay walang bahid, isang damit na tiyak na nagkakahalaga ng aking buwanang sahod sa aking dating catering business. May hawak siyang bote ng alak na alam kong napakamahal. Ang puso ko bilang isang ama ay uminit. Bobo tayo, di ba? Kahit alam mong malayo siya, na halos hindi niya sinasagot ang aking mga tawag, ang makita ang iyong anak na magandang bihis at nakangiti ay nagbibigay sa iyo ng matinding pagmamalaki. Binilisan ko ang aking lakad. Itinutulak ang aking grocery cart na naglalaman lamang ng truffle oil at isang pakete ng pasta. Gusto ko siyang halikan at tanungin kung pupunta siya sa tanghalian sa linggo. Sofia, mahal ko. Tawag ko ng nakangiti mula sa tainga hanggang tainga. Doon nangyari. Ang kanyang ngiti ay agad na namatay. Tiningnan ako ng kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay siya na nakataas ang kilay na parang nanghuhusga hanggang kaluluwa. Namula si Sofia, hindi pula sa hiya, kundi pula sa galit. Ibinalik niya ang bote sa kanyang cart nang malakas at lumapit sa akin. Ngunit hindi para yakapin ako. Lumapit siya para pigilan ako. "Huwag mo akong sundan, matanda!" Sigaw niya ng sapat na lakas para mawala ang malambing na ambient music ng supermarket. "Lumayo ka sa akin. Iisipin ng lahat na ikaw ang aking ama. Nakakahiya." Huminto ang oras. Naramdaman ko ang mga tingin. Naramdaman ko ang bigat ng mga mata ng bawat empleyado, ng bawat customer na nagsusunog sa aking balat. Isang security guard na nag-aayos ng mga kahon ang huminto at tiningnan ako ng may awa. Ang tingin ng awa na iyon ay mas masakit kaysa sa sigaw. Nanginginig ang aking kamay na hawak ang hawakan ng cart. Binuksan ko ang aking bibig para may sabihin, "Pero Sofia, ako ito." Ngunit walang lumabas na boses. Ang aking lalamunan ay nabigkis ng isang tuyo at masakit na buhol. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan, tumatawa ng kinakabahan at malakas na sinabi, "Ang mga taong ito ay walang hiya, di ba? Binigyan mo lang ng kaunting pera sa kalye at iniisip nila na masusundan ka na sa supermarket. Sobra na to. Ang mga taong ito, ilang piso lang." Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa aking ulo. Bumabangga sa mga pader ng aking alaala. Naalala ko noong bata pa siya at may bulutong tubig.
3 gabi akong hindi natulog na may basang tela sa kanyang noo. Naalala ko noong namatay ang kanyang ina at naiwan akong mag-isa na may mga utang hanggang leeg at isang may mataong gulang na bata. Na bumangon ng 3:00 ng umaga sa loob ng 20 taon para maghanda ng lugaw, pansit at kakanin para ibenta. Sinusunog ang aking mga braso sa kalan. Nagkakaroon ng ugat sa aking mga binti sa kakakatayo. Lahat ng ipinagmamalaki ni Sofia doon, ang kotse na minamaneho niya, ang apartment kung saan siya nakatira, ang kanyang pag-aaral sa UP na pinagkalooban niya, lahat ay nagmula sa masa ng bigas, sa lutuin, at sa pawis ng matandang ito. Lahat ay nagmula sa aking mga kamay, na ngayon ay tinitingnan niya ng may pagkasuklam dahil mayroon itong mga mantsa ng katandaan at kalyo mula sa pagtatrabaho. Nanatili akong walang kagalaw-galaw sa gitna ng pasilyo. Isang matigas na luha ang dumaloy sa aking pisngi, mainit at maalat. Agad ko itong pinunasan gamit ang likod ng aking kamay. Hindi ako iiyak. Hindi sa harap ng mga taong ito, hindi sa harap niya. Tumalikod si Sofia at patuloy na naglakad kasama ang kanyang mga kaibigan na parang ako ay isang basurahan na iniwan sa bangketa. Tara na sa kabila, mga te, narinig kong sinabi niya. Amoy luma na dito. Huminto ako, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay pumasok sa aking baga. Dala ang artipisyal na amoy ng panlinis ng supermarket. Ngunit sa ilalim, naamoy ko ang sarili kong dignidad. Ako si Mang Tonyo Reyes. Nagtayo ako ng isang catering empire sa syudad na ito. Ibinebenta ko ang aking kumpanya ng 42 milyong piso 2 taon na ang nakakaraan at walang nakakaalam kahit si Sofia. Akala niya nabubuhay ako sa aking pensyon mula sa SSS at sa tulong na sinasabi niyang ibinibigay niya sa akin. Ngunit sa totoo lang, ako mismo ang nagdedeposito ng pera sa kanyang account bawat buwan para pangasiwaan niya ito para sa akin, para lang maramdaman niya na may silbi siya. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay nagsimulang pumalit sa sakit. Nasa supermarket si Sofia, pinupuno ang kanyang cart ng mamahaling keso, imported na dilis, at mamahaling alak, mga bagay na nagkakahalaga ng daan-daan, marahil libu-libong piso. At paano niya babayaran? Dinala ko ang aking kamay sa aking telang bag at naramdaman ang pitaka sa loob. Sa loob, sa isang diskretong kompartimento, naroon ang itim na credit card na walang limitasyon. Ang pangunahing card, ang card na hawak ni Sofia sa kanyang pitaka, ay ang subsidiary card na direktang nakakonekta sa aking account. Ako ang nagbabayad ng statement of account bawat ika-5 ng buwan. Ang pera ko sa lugaw ang nagpapanatili sa kanyang posisyon bilang prinsesa. Tumingin ako sa kisame ng supermarket. Ngayon, hindi na masyadong nanginginig ang aking mga kamay. Ang malalim na kalungkutan, ang pakiramdam na nabigo ako sa kanyang edukasyon, ay naroon pa rin, mabigat tulad ng isang angkla sa aking dibdib. Ngunit kasama nito ay ipinanganak ang isang malamig na determinasyon. Palagi kong ibinigay ang lahat kay Sofia. Hindi ko kailanman sinabi ang hindi. Akala ko, dahil nagkaroon siya ng napakahirap na buhay, nararapat na magkaroon ng aking anak ng buhay ng isang prinsesa. Gusto kong iligtas siya mula sa pagdurusa, sa hirap ng trabaho, sa kahihiyan ng kahirapan. At ano ang nilikha ko? Lumikha ako ng isang babae na nahihiya sa kanyang sariling ama dahil hindi ako akma sa dekorasyon ng kanyang buhay. Lumikha ako ng isang halimaw na nagpapahiya sa isang matanda sa publiko para mapabilib ang dalawang hindi kilala. Ngunit sinasabi nila na hindi pa huli ang lahat para magturo, di ba? Kung hindi ako nagturo ng may pagmamahal at halimbawa, marahil ay magtuturo ang buhay ng may kaunting realidad. Nakita kong dumaan ang manager ng tindahan, si Mang Berting. Kilala niya ako noong nagbibigay ako ng mga merienda para sa mga resepsyon ng pagtatapos ng taon ng supermarket chain. Hindi niya ako nakita na nakatago sa likod ng tumpok ng mga kahon ng tinapay. Mas mabuti iyon. Kailangan kong maging invisible ng ilang minuto pa. Ibinalik ko ang aking cart, ang aking mga hakbang na dati ay humihila sa bigat ng kahihiyan ay matatag na ngayon. Hindi ako aalis. Hindi. Tatapusin ko ang aking pamimili. Bibilhin ko ang aking truffle oil at dadaan sa cashier.
Sinundan ko si Sofia mula sa malayo, pinapanatili ang isang ligtas na distansya, nakakubli sa pagitan ng mga pasilyo. Nakita ko siyang naglalagay ng mas marami at mas maraming bagay sa kanyang cart. Isang garapon ng caviar. Caviar. Diyos ko, hindi nga mahilig sa isda ang batang ito. Lahat ay palabas, lahat ay hitsura. Malakas siyang tumawa, pinaglalaruan ang kanyang buhok. Nagkukuwento tungkol sa mga biyahe sa Boracay na hindi pa niya nagagawa. Ngunit plano niyang gawin sa kanyang ipon. Anong ipon, Sofia? Ang tanging pera na umiiral ay nagmula sa akin at hindi ka pa nakakagawa ng isang lugaw. Sa bawat sobrang item na inilalagay niya sa kanyang cart, lalong lumakas ang aking desisyon. Hindi ito paghihiganti. Ang paghihiganti ay para sa mga taong mapait. At hindi ako mapait. Ako ay makatarungan. At ang nangyayari doon ay isang napakalaking kawalang katarungan. Hindi lang sa akin, kundi sa katotohanan. Nakarating ako sa pasilyo ng prutas at gulay. Pinili ko ang pinakamagandang mansanas ng kalmado. Isang matandang babae sa tabi ko, na may edad na rin, ang ngumiti sa akin. Ang ganda ng mga prutas ngayon, no, Mijita? Opo, aling. Sagot ko nang nakangiti. Ang buhay ay maaari ring maging maganda kung marunong tayong pumili ng ilalagay natin sa ating basket. Tumango ang aling nang hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng aking mga salita. Ipinagpatuloy ko ang aking pagmamasid. Si Sofia at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa mga kahera. May 3 bukas na kahera, isang preferential lane na may kaunting pila ng mga matatanda at 2 normal. Siyempre si Sofia, sa kanyang kayabangan ng walang hanggang kabataan, ay pumunta sa normal na kahera, ang pinakawalang tao. Sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga pinamili sa conveyor belt. Lumaki ang bundok ng mamahaling produkto. Ang kahera, isang batang babae na mukhang pagod, ay nagsimulang iskan ang mga item. Ang pipe ng makina ay tumunog na parang isang countdown. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking kamisa, itinaas ang aking ulo. Ang matanda na kanyang pinandidirihan ay malapit nang gumawa ng isang bagay na hindi kailanman gagawin ng kanyang mayayamang kaibigan. Kalmado akong naglakad patungo sa katabing kahera, ang preferential lane. Mabilis ang pila. Habang naghihintay ng aking turn, inobserbahan ko ang eksena sa tabi. Si Sofia ay nagniningning, nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, ganap na binabalewala ang halagang tumataas sa screen ng kahera. 1,850 pesos po, ma'am, sabi ng kahera kay Sofia. Malaking napatingin ang kanyang mga kaibigan, humanga. Si Sofia, nang nakangiti na parang balewala lang yon, ay binuksan ang kanyang branded na bag. Sige, ate, i-card mo. Kinuha niya ang card, ang makinang nagintong card, ang subsidiary card mula sa account ni Mang Tonyo Reyes. Malakas ang tibok ng aking puso, hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Nakuha ko na ang aking cellphone mula sa aking telang bag. Ang aking mga daliri, na nagmamasa ng libu-libong tortilla noon, ay dumausdos ng mabilis sa screen ng banking app. Kahanga-hanga ang teknolohiya, di ba? Dati kailangan pang pumunta sa bangko, makipag-usap sa manager, pumirma ng mga papeles. Ngayon, sa isang pindot lang, nalulutas mo ang iyong buhay o pinapakumplika ang buhay ng mga karapat-dapat. Nakita kong inilagay ng kahera ang card sa terminal. Tinipa ni Sofia ang code gamit ang kanyang kuko. Hinahampas ang mga pindutan. Processing. Tiningnan ko ang aking telepono. Ang temporary block subsidiary card na pindutan ay nagniningning sa screen na parang isang parola. Hindi ako nag-alinlangan. Ang aking mga magaspang ngunit matatag na daliri ay dumampi sa screen. Block successful. Sa kahera sa tabi, ang terminal ay nag-beep ng isang mahina at malalim na tunog. Ma'am, rejected po, sabi ng kahera nang walang gaanong emosyon. Paano naging rejected? Tumawa ng kinakabahan si Sofia. Siguro error ng makina. Subukan ulit. Black card yan, walang limit. Bumuntong hininga ang kahera at sinubukan ulit. Ako, sa katabing pila, ay inilalagay na ang aking truffle oil at pasta sa conveyor belt. Ang kahera,
Isang mabait na babae na nagngangalang Ate Mila ay ngumiti sa akin. "Magandang umaga, Mang," sabi niya ng may pagmamahal. "Magandang umaga, ate." Ang pangalawang beep ng terminal ni Sofia ay mas malakas, o marahil ay imahinasyon ko lang. "Rejected po ulit, ma'am. Gusto niyo pong subukan sa ibang card?" Bumagsak ang katahimikan sa maliit na grupo ng mga magkakaibigan. Nag-alinlangan ang ngiti ni Sofia. Nagsimula siyang maghalungkat sa kanyang bag, naghahanap ng ibang card, ngunit alam kong wala siya. Ang iba ay puno na o mga debit card na walang laman. Ang pinagmulan, ang tanging tunay na pinagmulan, ay natuyo na. "Hindi posible!" Sigaw niya, nawawala ang kanyang pagiging eleganteng babae. "May sira ang sistema niyo. May pera ako. Alam niyo ba kung sino ako?" Ang mga tao sa pila ay nagsimulang umungol. Ang kahihiyan ay lumilipat ng panig, ngunit ang palabas ay nagsisimula pa lamang at ako ang may pinakamagandang upuan sa publiko. Doon mismo, sa pila, mas mababa sa 2 metro ang layo, natapos kong ipasa ang aking mga pinamili. "65 pesos po, sir," sabi ni Ate Mila sa akin. Binuksan ko ang aking pitaka, kinuha ang aking card, ang orihinal, ang pangunahing card. "Pwede mo na yang ipasa, ate." Ang tunog ng aking pag-apruba ay isang masayang beep. Kinuha ko ang aking bag. Pinagpapawisan ng husto si Sofia. Ngayon, ang kanyang mga kaibigan ay umatras na, lumalayo sa kahihiyan. "Ma'am, kung hindi po kayo makabayad, kailangan ko pong ipakancel ang inyong transaction at palabasin na ang pila," sabi ng kahera na naiinip na. Tumingin sa paligid si Sofia ng desperado at pagkatapos ay nagtagpo ang aming mga mata. Nakatayo ako, hawak ang aking simpleng bag na nakasuot ng aking cotton shirt at luma kong sapatos. Hindi ako nakangiti, ako ay mahinahon. Nagtagpo ang aming mga tingin, nakita niya ang itim na card sa aking kamay, ang kapareho ng hawak niyang walang silbi. Mabagal ang pagkilala sa kanyang mukha na parang ayaw tanggapin ng kanyang utak ang nakikita niya. Tiningnan niya ang aking card, pagkatapos ang kanyang card, pagkatapos ako. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Lumapit ako sa kanya, hindi para iligtas siya, hindi para bayaran ang bill, kundi para sabihin ang mga salitang mananatili sa kanyang alaala, higit pa sa sigaw na iyon sa pasilyo. Lumapit ako ng napakalapit, binabaliwala ang mga kaibigan na tumitingin sa akin ng may halo-halong pagkasuklam at pagtataka. Sumandal ako sa counter ng kanyang kahera. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang mga mamahaling pinamili na hindi niya madadala. Mukhang hindi sapat ang mga pisong kinita sa kalye ngayon, di ba, Binibini? Sabi ko sa kalmado, ngunit matatag na boses na parang bato. Namutla si Sofia. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit pinutol ko siya sa isang tingin. Tumingin ako sa kahera na nakatingin sa akin ng nagtataka. "Ma'am, pwede niyo po bang i-cancel ang kanyang purchase? Sa tingin ko po ay wala siyang bibilihin ngayon." Tumalikod ako at nagsimulang maglakad patungo sa labasan. Mabilis ang tibok ng aking puso, ngunit matatag ang aking mga binti. Narinig ko ang kaguluhan sa likod ko. Narinig kong nag-stammer si Sofia, ngunit hindi ako huminto. Ang unang aral ay naibigay na, ngunit ang intensive course sa realidad ay nagsisimula pa lamang. Paglabas ko sa automatic door, naramdaman ko ang sikat ng araw sa aking mukha at alam ko. Si Mang Tonyo Reyes ay bumalik sa negosyo at ang negosyo ngayon ay ang magturo ng respeto. Sumakay ako sa isang taxi na nanginginig pa rin ang mga binti, ngunit hindi ito kahinaan, kundi ang panginginig na nararamdaman pagkatapos bumaba ang adrenaline. Alam mo ba, ang driver, isang mabait na lalaki na nakikinig sa mga lumang OPM ng mahina, ay tiningnan ako sa rearview mirror nang may pag-aalala. "Ayos lang po kayo, sir? Gusto niyo po bang lakasan ko ang aircon? Sobrang init po sa labas." "Ayos na ayos ako, kaibigan," sagot ko. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, malinaw ang aking boses, walang bahid ng pag-iyak. "Pwede po kayong dumiretso sa San Juan, kailangan ko lang makauwi." Habang tinatawid ng kotse ang trapiko ng syudad, kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bag. Walang tigil itong nagba-vibrate. Ito ay mga mensahe at tawag mula kay Sofia.
Papa, sagutin mo. Papa, anong nangyari? Papa, hindi mo ito magagawa. Nakakatuwa kung paano mabilis na nawala ang salitang matanda sa kanyang bokabularyo, pinalitan ng desperadong papa. Hindi ako sumagot. Basta't ibinaliktad ko ang aparato nang nakaharap ang screen sa aking hita at tiningnan ang tanawin ng syudad na dumadaan sa bintana. Nakarating ako sa bahay, sa apartment na iyon sa San Juan na may maliit na patio at mga tile na tinulungan kong ilagay 30 taon na ang nakakaraan. Ang katahimikan ng aking sala ay yumakap sa akin. Hindi ito katahimikan ng kalungkutan tulad ng dati kong nararamdaman. Ngayon, ito ay katahimikan ng isang santuaryo. Iniwan ko ang bag na may truffle oil at pasta sa mesa ng kusina at dumiretso sa aking silid. Kailangan kong maunawaan ang laki ng kalamidad. Kailangan kong makita ang hubad at hilaw na realidad nang walang filter ng pagmamahal ng ama na laging bumubulag sa akin. Umupo ako sa aking reading chair, isinuot ang aking salamin at muling binuksan ang banking app. Ngayon, hindi para i-block, kundi para imbestigahan. Palagi ko lang tinitingnan ang huling balanse. Nagtitiwala ako, iniisip na gumagastos si Sofia sa mga kinakailangan o pamumuhunan para sa hinaharap, tulad ng sinasabi niya. Ngunit doon, nang may malamig na isip ng isang taong kahiya-hiya sa publiko, sinimulan kong buksan ang bawat statement of account, bawat extract mula sa huling 12 buwan. Umikot ang aking tiyan. Hindi lang ito luho, ito ay pag-aaksaya. Mga restaurant kung saan ang isang plato ay nagkakahalaga ng 500 piso, 3-4 na beses sa isang linggo. Mga branded na boutique, beauty salons, wellness institutes, ticket ng eroplano para sa mga weekend sa Puerto Galera o sa Subic. At ang pinakamasama, mga cash withdrawal, malalaking halaga. 1,000, 2,000 piso na kinukuha sa mga ATM sa hating gabi. Saan napupunta ang pera na iyon? Naramdaman ko ang pagkahilo. Nakapagtataka ako ng isang linta. Kasalanan ko, syempre. Napagdiligan ko ang maling halaman ng sobrang pataba. Ngunit habang nag-i-scroll ako sa screen, nakikita ang pera mula sa aking pawis na dumadaloy sa kanal ng pagmamalaki. May nagbago sa akin. Ang kalungkutan ay pinalitan ng lumang apoy na naramdaman ko kapag sinusubukan ng isang supplier na maghatid sa akin ng sirang produkto sa catering business. Ito ang negosyanteng si Mang Tonyo na nagising. Tumayo ako mula sa upuan at pumunta sa aparador. Sa likod ng mga kahon ng sapatos at mga wool coat na halos hindi ko kailanman ginamit, may isang maliit na safety deposit box na nakabaon sa dingding. Pinihit ko ang kombinasyon, nakakatuwa ang petsa ng kapanganakan ni Sofia at bumukas ang mabigat na pinto. Sa loob ay walang alahas o ginto, may papel, may kapangyarihan. Kumuha ako ng isang brown na leather folder na lumana sa paglipas ng panahon. Sa loob ay ang mga dokumento ng pagbebenta ng Sabor y Tradisyon, ang aking catering company, ang kontrata ng pagbebenta sa internasyonal na grupo na bumili ng aking tatak, ang mga papeles ng mga real estate property na pag-aari ko, 3 apartment sa timog ng Metro Manila, 2 commercial space sa sentro, at 1 lupain sa baybayin ng Palawan. Lahat ay inuupahan, lahat ay nagbibigay ng passive income na pumapasok sa isang investment account na hindi ko kailanman hinahawakan. Hawak ko ang mga papeles na iyon at naramdaman ang kanilang bigat. Akala ni Sofia na nabubuhay ako sa aking pensyon mula sa SSS at sa isang maliit na reserba. Wala siyang ideya na ang kanyang ama, ang matanda na nakasuot ng cotton shirt, ay isang milyonaryo. Itinago ko ito dahil sa takot na mawala siya sa landas, na maging target ng mga mapagsamantala, ngunit ang kabalintunaan ay malupit. Itinago ko ang ginto para protektahan siya mula sa kasakiman ng iba at nauwi sa pagiging siya ang pinakakasakiman sa lahat. Kinuha ko rin ang aking lumang agenda, iyong gawa sa papel na may matigas na itim na pabalat. Binaliktad ko ang mga naninilaw na pahina hanggang sa makita ko ang mga kontak na hindi ko na ginagamit sa loob ng maraming taon. Ate Baron Benjo, ang aking tax lawyer, isang taong makakahanap ng karayom sa isang buong tax system. Mr. David, ang general manager ng bangko na nagsimula bilang cashier noong nagsisimula pa lang akong magbenta ng lugaw sa harap ng paaralan.
Hindi ako isang walang laban na matanda. Ako ay isang leon na nagpasya na mag-hibernate at ngayon ay bumalik na ang panahon ng pangangaso. Nagpunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Ang amoy ng kape na naglalabas sa filter ng papel ay nagdala ng pakiramdam ng normalidad. Habang kumukulo ang tubig, pinag-isipan ko kung gaano karaming beses akong minamaliit sa aking buhay. Noong nagsisimula pa lang ako, sinasabi nila na ang isang lalaki na mag-isa kasama ang isang bata ay hindi makakapagpatakbo ng negosyo. Nagtagumpay ako. Nang gusto kong palawakin sa mga kasal, pinagtawanan nila ako. Sabi nila, wala akong refinement. Nag-aral ako ng etiquette, kumuha ako ng pinakamagaling na chef at pinamahalaan ko ang merkado. Nang masunog ang tindahan noong 99, sabi nila ito na ang katapusan ko. Muling itinayo ko ito sa loob ng 6 na buwan, mas malaki at mas maganda. At ngayon ang sarili kong anak ay tumitingin sa akin na parang ako ay isang lumang kasangkapan na nakaharang sa dekorasyon. Huwag mo akong sundan, matanda. Ang parirala ay umalingaw-ngaw, ngunit ngayon ay bumangga sa isang kalasag. Hindi niya nakita ang ama, nakita niya ang balat. Ginagawa sa atin ng lipunan iyan, di ba? Pagkatapos ng 60 taon, nagiging invisible tayo. Walang nagtatanong kung ano ang alam natin, kung ano ang nagawa natin, kung sino ang tinalo natin para makarating diyan. Nakikita lang nila ang puting buhok, ang mga kulubot, ang mas mabagal na hakbang. Iniisip nila na ang utak ay kumukulubot kasama ng balat. Sumipsip ako ng malakas na kape na walang asukal. Ang pait ay bumaba ng nasusunog, nagpapagising sa bawat selula ng aking katawan. Akala ni Sofia na kontrolado niya ang lahat dahil hinayaan kong hawakan niya ang card. Akala niya siya ang may-ari ng apartment kung saan siya nakatira dahil hindi ko siya kailanman hiningian ng renta. Minamaneho niya ang kotse na nakapangalan sa akin na parang isang reyna sa kanyang karwahe. Ipinagkamali niya ang kabaitan sa kahinaan, ang pagkabukas palad sa obligasyon. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. 4:00 na ng hapon. Tapos na ang oras ng transaksyon sa publiko ng bangko, ngunit para sa mga kliyente na kasing ranggo ko, hindi kailanman nagsasara ang bangko. Kinuha ko ang aking telepono. May 42 missed calls mula kay Sofia at isang voicemail. Nag-click ako para pakinggan ito. Inilalagay ang aparato sa aking tainga. Papa, sa ngalan ng Diyos, hindi gumagana ang card kahit saan. Nasa beauty salon ako at hindi ako makabayad. Bad trip ang stylist sa akin. Ayusin mo to ngayon. Siguro napindot mo lang ang maling button sa telepono mo. Matanda, tawagan mo ako. Walang paghingi ng tawad, walang sorry, mga utos at reklamo lang. Akala pa rin niya ay technical error. Akala pa rin niya ay hindi ako kayang manipulahin ang teknolohiya. Siguro napindot mo lang ang maling button. Bumulong ako ng maikli at tuyong tawa. Anak ko, napindot ko ang tamang buton. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, napindot ko ang eksaktong buton. Denial ko ang numero ni Ate na Benjo. Sumagot siya sa pangalawang tawag. Mang Tonyo, anong karangalan? Ano ang ikinagagalak ng tawag na ito pagkatapos ng matagal na panahon? May nangyari ba? Oo, may nangyari, Benjo. Nagising ako. Kumusta ka, Mang Tonyo? Benjo, kailangan ko ng kumpletong audit. Gusto kong i-trace ang bawat piso na lumabas sa aking pangunahing account sa loob ng huling 20 taon at kailangan mong ihanda ang mga papeles ng pagbawi ng pag-aari. Pagbawi ng Mang Tonyo? Ng commercial space sa EDSA Avenue No. 200 at ng apartment sa ikapitong palapag sa Malate. Nanahimik sandali si Benjo. Alam niya kung sino ang nakatira doon. Mang Tonyo, ang apartment ni Sofia ang tinutukoy mo, di ba? Eksakto. At gusto ko rin ang kotse. Ang red Mini Cooper na iyon ay nakapangalan pa rin sa kumpanya, di ba? Opo, bilang fixed asset. Pero Mang Tonyo, magiging magulo ito. Sigurado ka ba? Wala nang mas sigurado pa sa buhay ko, kaibigan. Tapos na ang party. Sarado na ang buffet. Binaba ko ang telepono na may kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan. Hindi ito paghihigante. Inulit ko sa sarili ko. Ito ay hustisya. Ito ay edukasyon. Nabigo akong magturo ng halaga ng pera at respeto noong bata pa siya.
Ngayon kailangan kong magturo sa mahirap na paraan. Bumalik ako sa aking silid at binuksan ang aparador. Kinuha ko ang isang navy blue blazer na may perpektong hiwa na ginagamit ko sa mga board meetings. Ang amoy ng naftalina na inireklamo ni Sofia ay hindi umiiral. Ang damit ay amoy, branded at tagumpay. Isinuot ko ang blazer sa aking cotton shirt. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang taong tumitingin sa akin ay walang mga mata na namumula sa pagiging kahiya-hiya sa supermarket. Mayroon itong matatag na tingin ng isang taong nagnegosasyon ng milyon-milyong kontrata. Inayos ko ang aking buhok sa isang mas mataas, mas simpleng bun. Mahabang araw bukas, hindi lang ako puputol ng pera, puputulin ko ang mga sirang ugat para makita kung may pagkakataon pa ang puno na mailigtas. Nagring muli ang aking telepono. Ngayon, hindi si Sofia, kundi ang konsyerge ng kanyang gusali, si Aling Sisa, isang matandang babae na kilala ko ng mabuti at palagi kong pinapadalhan ng basket ng grocery tuwing Pasko. Mang Tonyo, paumanhin po sa istorbo. Pwede po bang makipag-usap? Sabihin niyo po, Aling Sisa. Kasi po si Ma'am Sofia po dumating ngayon. Nag-iingay po siya sa lobby kasi hindi gumagana ang parking access card niya. Sumisigaw po siya na kasalanan ng management. Nakalimutan ko ang detalyeng iyon. Ang mga gastos sa condominium maintenance ay automatikong binabayaran din mula sa aking card. Ang card na in-block ko. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ang kaunting awa na mabilis kong sinupil. Aling Sisa, hindi po sira ang card. Hindi po nabayaran ang bayarin. Opo. At ano po ang sasabihin ko sa kanya, Mang Tonyo? Pinagbabantaan po niya akong sisipain niya ako. Sabihin niyo po, Aling Sisa, para magtanggal ng trabaho ng isang tao, kailangan muna po niyang maging may-ari ng isang bagay. At sabihin niyo po na ang kotse ay kailangang manatili sa labas ngayong gabi. Sigurado po kayo, sir? Delikado po sa lugar. Delikado ang mundo, Aling Sisa. Kailangan niyang matutong harapin ito nang walang aking kalasag. Magandang hapon. Binaba ko ang telepono at pumunta sa bintana. Ang araw ay lumulubog, nilulubog ang kalangitan sa mga kulay kahel at lila. Mahirap ang gabi para kay Sofia, ngunit ito ang unang gabi ng kalayaan para kay Mang Tonyo. Kumuha ako ng ballpen at isang notebook. Sinimulan kong isulat ang listahan ng mga gawain para bukas. Punto 1, pumunta sa bangko ng personal. Punto 2, kanselahin ng tuluyan ang mga subsidiary card. Punto 3, bisitahin ang real estate agency. Huminto ako at tiningnan ng listahan. May kulang, isang simbolikong bagay. Isinulat ko ang punto 4, bumili ng truffle oil sa ibang lugar. Dahil ang kare-kare sa linggo ay matutuloy pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, tanging ang mga karapat-dapat na makatikim ng aking lutuin ang uupo sa mesa. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako nag-alala kung walang laman ang upuan ng aking anak. Ang papa na si Roberto ay umalis na sa entablado. Ang patriarka ay nagsimula na at hindi siya nagbibiro. Nagising ako bago pa man mag-isip ang manok na tumilaok. Ang relo sa aking nightstand ay alas 4:30 ng umaga na, ngunit ang aking katawan ay gising na, kumukulo sa enerhiya na hindi ko naramdaman simula noong pagbubukas ng aking ikatlong branch sa Quezon City. Hindi ko ginamit ang Italian electric coffee maker na napanalunan ko sa isang raffle at hindi ko panalabas mula sa kahon. Kailangan ng araw na ito ang praktikalidad at lakas, hindi nostalhiya. Habang pinupuno ng malakas na aroma ng kape ang kusina, isinuot ko ang aking baluti, hindi ang cotton shirt ng lolo sa supermarket, kundi isang beige linen ensemble, simple at elegante na bagay sa aking low-heeled shoes na gumagawa ng autoritaryong tok-tok sa kahoy na sahig. Isinuot ko ang aking reading glasses na nakasabit sa isang gintong kadena sa aking leeg at kinuha ang brown na leather folder. Ang Mang Tonyo na gumagawa ng lugaw ay naiwan sa bahay. Ang lumabas sa pinto ay si Mang Tonyo Reyes, dating may-ari ng Sabor y Tradisyon. Ang una kong hintuan ay hindi sa bahay ni Sofia, hindi ko rin siya tinawagan. Ang katahimikan ay isang makapangyarihang sandata at handa akong gamitin ito. Dumiretso ako sa central agency ng bangko, iyong may mga revolving bulletproof doors at aircon na nagpapalimot sa iyo na nakatira ka sa isang bansa na maaaring mainit.
Si Mr. David ang naghihintay sa akin sa salamin na opisina sa ikalawang palapag. Nang pumasok ako, agad siyang tumayo. Alam ni Mr. David kung sino ako. Nakita ko ang aking mga deposito na nagmula sa pagbebenta ng lugaw hanggang sa mga milyon-milyong real estate transactions. Mang Tonyo, anong nakakatuwang sorpresa? Gusto niyo po ng tubig, kape? Tanong niya nang may tunay na respeto na nabibili ng pera, ngunit pinananatili ng integridad. Tatanggapin ko ang isang itim na kape, David, at kailangan mong tawagan ang head ng digital accounts. Magsasagawa tayo ng malaking paglilinis ngayon. Ginugol ko ang susunod na 2 oras sa pagpirma ng mga papeles at pag-authorize ng mga pag-block. Kinansela ko hindi lamang ang mga subsidiary credit card, kundi binawi ko rin ang mga kapangyarihan na nagbibigay kay Sofia ng kakayahang maglipat ng ilang maliliit na application. Kinansela ko ang automatic debit ng mga gastusin sa kanyang apartment. Kuryente, maintenance, high-speed internet, Netflix at Spotify subscription na patuloy niyang ginagamit. Sigurado po kayo sa kuryente at maintenance? Tanong ni Mr. David. Ang ballpen ay nakalutang sa hangin, nag-aalangan. Mabilis ang pagputol ng kuryente ngayon sa mga digital meter na iyan. Sigurado ako, David. Inayos ko ang aking salamin. Kailangan matuto ng anak ko na hindi nagmumula ang ilaw sa switch. Nagmumula ito sa trabaho at kung madilim, marahil ay makikita niya sa wakas ang isang bagay. Umalis ako sa bangko nang may pakiramdam ng tungkuling natapos, ngunit nabigkis ang aking tiyan. Hindi madali ang hilahin ang alpombra sa ilalim ng paanan ng taong binuhat mo sa iyong mga braso. Ngunit naalala ko ang kanyang sigaw sa supermarket. Huwag mo akong sundan, matanda. Ang sigaw na iyon ang naging gasolina para sumakay ako sa taxi at ibigay ang address ng opisina ni Atty. Benjo sa sentro. Sa daan, nag-vibrate ang aking telepono. Si Sofia iyon, paulit-ulit. Sumabog ang mga text message sa screen. Papa, walang internet sa bahay. Anong nangyayari, Papa? Sabi ni Aling Sisa, tumalbog ang maintenance fee. Ulyanin ka ba? Nakalimutan mong magbayad? Sagutin mo, may lunch ako sa mga yoga girls at hindi tinatanggap ng Uber ko ang subscription ko. Ngumiti ako ng bahagya. Ulyanin. Ang ulyanin na matanda ay nakaupo ngayon sa isang tunay na leather na upuan sa opisina ng isa sa pinakamahal na abogado sa Metro Manila, nagpaplano ng estratehiya para bawiin ang sa kanya. Si Atty. Benjo, isang kalbo at seryosong lalaki na kilala ako mula pa noong 30 taon na ang nakakaraan, ay binasa ang aking mga tala ng may seryosong ekspresyon. Mang Tonyo, ayon sa batas, iyo ang apartment. Ang kotse ay pag-aari ng inactive na kumpanya na iyo rin. Nakatira siya doon sa ilalim ng verbal agreement. Isang pabor. Maaari mo itong bawiin anumang oras, ngunit anak mo siya. Eksakto dahil anak ko siya, Benjo. Gumawa ako ng isang emosyonal na walang kakayahan. Siya ay 33 taong gulang at hindi niya alam kung magkano ang 1 litro ng gatas. Kailangan mong mag-draft ng isang extrajudicial notice of eviction. Malaking napatingin si Atty. Benjo. Hindi, Benjo. Anong pangit na salita? Tawagin natin itong request for personal use release. Bigyan mo siya ng 30 araw at gusto ko nang maibalik ang kotse sa loob ng 48 oras. Ang insurance ng kotse ay expired na. Nakita ko sa sistema kaninang umaga. Nagmamaneho siya ng kotse at hindi nagbabayad ng insurance, panganib sa aking kapinsalaan. Bumuntong hininga si Atty. Benjo, ngunit nagsimulang mag-type. Ang tunog ng mga key ay musika sa aking mga tainga. Ito ang tunog ng pagbabalik ng kaayusan sa kaguluhan na hinayaan kong magpatuloy. Ipadala mo ito sa pamamagitan ng messenger ngayon. Ngayon, utos ko habang tumatayo. Gusto kong makarating ito sa kanyang mga kamay bago ang lunch niya. Umalis ako sa opisina at nagpasya na oras na para tingnan ng malapitan ang lugar. Pinakiusapan ko ang driver ng taxi na dalhin ako sa Malate. Mayroon ako ng mga susi ng apartment. Siyempre, palagi ko itong hawak. Ang sikat na emergency copy na akala ni Sofia ay nakatago sa isang nakalimutang drawer. Ang konsyerge, si Aling Sisa, ay malaking napatingin nang makita niya akong bumaba sa taxi. Hindi ako mukhang mabait na Ginoo na nagdadala ng lemon pie.
Mukha akong may-ari ng gusali. Magandang umaga, Aling Sisa. Nandun po ba si Sofia? Magandang umaga, Mang Tonyo. Umalis po siya ng galit na galit mga 20 minuto na ang nakakaraan. Sabi niya pupunta siya sa bangko para makipagtalo sa manager. Naiwan po ang kotse sa harap. Mukhang naubusan ng gasolina. Naubusan ng gasolina. Isang 30,000 pisong kotse na nakaparada na parang isang higanteng paperweight dahil ang prinsesa ay walang pera para sa gasolina. Perfecto, aakyat ako. Kailangan kong mag-inspeksyon. Isang inspeksyon? Si Ma'am Sofia po ang may-ari ng apartment. Ako po, Aling Sisa. Si Sofia ay nangungupahan lang na nakalimutang magbayad ng renta. Sumakay ako sa elevator. Ang gintong salamin sa pasilyo ay nagpapakita ng isang lalaki na muling natututo magmahal. Ako mismo ang nagbukas ng pinto ng apartment. Ang hangin ay malabnaw, sarado. Ang mga kurtina ay nakasara. Hinaharangan ang napakagandang tanawin ng Rizal Park na nagkakahalaga ng malaking halaga. Ang nakita ko sa loob ay sumakit sa aking puso bilang isang ama, ngunit nagpaandar ng pulang alarma sa aking utak bilang isang negosyante. May mga branded na damit na nakakalat sa linen na sofa, mga kahon ng imported na sapatos na nakatumpok sa dining table, mga labi ng take-out food, ang kanyang gourmet salads nakakalat sa American kitchen counter, isang bukas at kalahating bote ng champagne sa sahig malapit sa Persian rug. Hindi ito bahay. Ito ay isang luxury camp ng isang retarded teenager. Naglakad ako sa apartment, hinawakan ng mga maalikabok na kasangkapan. Ang babaeng naglilinis na binabayaran ko ay hindi rin siguro dumating ngayon dahil pinutol ko ang lingguhang transfer kagabi. Ang kabalintunaan ay halata. Kung wala ang pera ng matanda, ang prinsesa ay nakatira sa isang pusilga. Narinig ko ang ingay ng pintuan na biglang bumukas. Mabilis at galit na hakbang ang pumasok sa pasilyo. Anong nangyayari? Walang sumasagot sa akin sa bangko na iyan. Ang boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw ng matinis. At ngayon hindi umiilaw ang ilaw sa sala. Anong kalokohan to? Nakaupo ako sa pangunahing sofa sa sala, nakatalikod sa bintana sa dilim. Hindi umiilaw ang ilaw dahil hindi nabayaran ng bill, Sofia. Ang aking boses ay lumabas ng kalmado, pinuno ang espasyo. Napatayo siya, dinadala ang kamay sa dibdib, ibinabagsak ang kanyang bag sa sahig. Papa, gusto mo ba akong patayin? Anong ginagawa mo dito sa dilim? At paano ka nakapasok? Pumasok ako gamit ang susi ko sa bahay ko. Bumuntong hininga si Sofia. Inirapan ako. Bumalik ang kayabangan niya pagkatapos mawala ang takot. Naglakad siya patungo sa bintana at malakas na binuksan ang mga kurtina. Pinapapasok ang liwanag ng tanghali sa sala at nililiwanagan ang kalat. Bahay mo? Ay nagsimula na naman ang drama, Papa. Tigilan mo na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin sa supermarket kahapon? Nagte-text ang mga kaibigan ko. Nagtatanong kung bangkarote kami. Naiintindihan mo ba iyon? Naiintindihan ko. Ang bangkarote ay isang malakas na salita, ngunit mas mainam na ilarawan ang iyong kasalukuyang estado bilang insolvensya. Tumayo ako ng dahan-dahan, pinapantay ang linen ng aking pantalon. Dito ako para tingnan kung paano mo pinangangalagaan ang ari-arian ng pamilya at dapat kong aminin na ako ay nadismaya. Tumawa si Sofia, isang kinakabahan at mapanuyong tawa. Ari-arian? Itong apartment na ito, Papa, ay akin. Ibinigay mo sa akin noong nagtapos ako. Ibinigay ko sa iyo ang mga susi para manirahan dito, Sofia. Hindi ko kailanman inilipat ang titulo. Hindi ka kailanman nagbayad ng buwis sa ari-arian. Hindi ka kailanman nagbayad ng gastos sa maintenance. Nakatira ka, kung tutuusin, sa isang ari-arian na nagkakahalaga ng 4 milyong piso at tinatrato mo ang may-ari na parang isang pulubi sa kalye. Nagbago ang mukha ni Sofia. Nagsisimulang bumagsak ang barya, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban sa realidad. Iyan ang ipinapamukha mo sa akin. Iyan ba? Dahil sinigawan kita? Ay, sa ngalan ng Diyos, Papa. Na-stress lang ako. Dumating ka na may suot na lumang damit, na may dala na bag mula sa Tiangge. May imahe akong dapat pangalagaan. Imahe.
Naglakad ako patungo sa dining table at kinuha ang isang Chanel bag na nakakalat sa isang upuan. Ang bag na ito ay nagkakahalaga ng aking kinikita sa loob ng 6 na buwan sa paggawa ng lugaw. Pinapangalagaan mo ang iyong imahe gamit ang aking pawis. Ngunit ang pinagmulan ay natuyo na, anak ko. Sinubukan ni Sofia na kunin ang bag mula sa aking kamay, ngunit matatag ko itong hinawakan. Ibalik mo sa akin! Nababaliw ka na ba? Tatawagan ko si Mama. Oo. Huminto siya. Nare-realize ang kalupitan ng sasabihin niya. O marahil, nare-realize lang niya na wala na siyang matatakbuhan. Ang iyong ina ay nahihiya sa babaeng naging ikaw. Mahina akong nagsalita, ngunit bawat salita ay may bigat na 1 tonelada. Pinutol ko ang lahat, Sofia. Ang mga card, ang renta, ang mga automatikong bayarin, ang kotse sa ibaba. Darating ang tow truck para kunin ito bukas ng umaga dahil ito ay nakapangalan sa kumpanya at hiniling ko ang pagbawi nito. Malaking napatingin siya. Ang takot ay tuluyang pumalit sa galit. Hindi mo ito magagawa. Paano ako mabubuhay? Paano ako kakain? Graduate ka ng UP? Isa sa pinaka-prestihiyosong universidad sa bansa na binayaran ko ng buo at diretsyo. Itinuro ko ang pinto. Maraming job offers sa labas. Narinig ko na ang supermarket kung saan mo ako pinahiya ay nag-hire ng cashier. Marahil ay matututunan mong pahalagahan ang pera ng iba kapag kailangan mong magbigay ng sukli. Sa sandaling iyon ay tumunog ang doorbell. Tiningnan ni Sofia ang pinto. Pagkatapos ay ako nagtataka. Sino yan? Tinawagan mo ba ang pulis? Hindi, marahil ang messenger ni Atayan Benjo. Nagpunta ako sa pinto at binuksan ito. Isang kabataang nakamotorsiklo na may helmet sa kamay ang nagbigay sa akin ng isang malaking sobre na gawa sa Manila paper, selyado. Pinirmahan ko ang acknowledgement of receipt gamit ang aking maingat at matatag na sulat kamay. Isinara ko ang pinto at inabot ang sobre sa kanya. Ano ito? Nanginig ang kanyang boses. Hindi niya kinuha ang sobre. Umurong siya ng 2 hakbang na parang radioactive ang papel. Ito ang realidad na kumakatok sa pinto, Sofia. Ito ay isang extrajudicial notice. May 32 araw ka para ilabas ang ari-ariang ito. Ilabas? Pinapaalis mo ako sa bahay ko. Nagsimulang umagos ang mga luha, ngunit alam kong makilala ang iyak ng kalungkutan mula sa iyak ng manipulasyon. Ito ang iyak ng taong nawalan ng laruan. Binabawi ko ang aking real estate property. Maaari ka pa ring manirahan dito kung gusto mo, ngunit kailangan nating pumirma ng lease contract, market rate ang renta, at hindi ako ang magiging gwarantor. Nahulog si Sofia sa sofa, ang mismong sofa kung saan marahil siya tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan tungkol sa matanda na sumusunod sa kanya. Binuksan niya ang sobre, pinupunit ang papel ng desperado. Ang kanyang mga mata ay nagmamadali sa mga legal na linya. Hindi makapaniwala, komodatum, prekaryo, liberation. Papa, kalokohan ito. Ako ang iyong kaisa-isang anak. Iiwan mo ba ako sa kalye? Hindi. May 30 araw ka at mayroon kang kalusugan at kabataan. Mga bagay na wala ako noong nabalo ako at inalagaan kita ng mag-isa. Naglakad ako patungo sa labasan. Hinawakan ng aking kamay ang malamig na doorknob. Gusto kong tumakbo at yakapin siya. Gusto ko. Ang isang bahagi ng akin ay sumisigaw na nagsasabi na lahat ay kasinungalingan, ibalik ang card at gumawa ng mainit na tsokolate. Ngunit ang patriarka sa akin ang may hawak ng renda. Ang pagmamahal minsan ay kailangan maging surgical at masakit ang operasyon. Ay Sofia, huminto ako bago lumabas. Tinitingnan siya na nakaupo sa sofa, napapalibutan ng luho na hindi na niya pag-aari. Ang truffle oil na gusto kong bilhin kahapon ay para sa iyong paboritong kare-kare sa linggo. Ngunit sa tingin ko sa linggo ay abala ka sa paghahanap ng trabaho. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Habang bumababa ang elevator, naramdaman kong bahagyang nanginginig ang aking mga binti, ngunit magaan ang aking kaluluwa. Ang unang domino ay bumagsak at ang ingay na ginawa nito ay hindi pagkasira, kundi konstruksyon. Binubuwag ko ang harapan para subukang iligtas ang mga pundasyon. Pagdating sa bangketa, malakas ang sikat ng araw.
Tiningnan ko ang kotse ni Sofia. Ang aking kotse na nakaparada sa parking ng bisita, napakataas at walang silbi, walang gasolina. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bag at dinayal ang numero ng real estate agency na nagpapatakbo ng aking mga lugar. Hello, Mrs. Shelo, si Mang Tonyo Reyes ito. Kailangan kong ipa-evaluate ang renta ng isang apartment sa Malate. Ito na rin iyon. Mailalabas na ba ito sa lalong madaling panahon? O magkakaroon ito ng isang nangungupahan na sa wakas ay magbabayad ng nararapat? Ibinaba ko at huminga ng malalim ang maruming hangin sa kalye na para sa akin ay amoy kalayaan. Ang giyera ay idineklara at ang General Reyes ay nanalo na sa unang laban nang hindi nagpapaputok ng isang bala gamit lamang ang pinakamamatay na armas na umiiral. Ang bolpen ng isang ama na napagod sa pagiging isang ATM. Ang 3 araw na sumunod sa aking pagbisita sa apartment ay tahimik ngunit maingay. Hindi tumunog ang aking telepono, ngunit dumating ang mga balita. Si Aling Sisa, tapat at madaldal, ay ikinukwento sa akin ang mga detalye. Ang tow truck na kumukuha sa Red Mini Cooper sa gitna ng hysterical na sigaw ni Sofia sa gitna ng kalye, ang mga kaibigan mula sa supermarket, ang mismong mga nag-usap tungkol sa amoy ng naftalina na dumating sakay ng Uber para kunin ang ilang hiniram na damit at umalis ng nakayuko nang malaman nilang walang pagkain na babayaran gamit ang aking card. Ang buhay na puno ng pagpapanggap ng aking anak ay gumuho na parang isang card castle sa araw na may malakas na hangin at inobserbahan ko ang lahat mula sa aking bahay sa San Juan na may masikip na puso ngunit may malinis na konsensya ng isang naglalapat ng mapait na gamot na kinakailangan upang gamutin ang isang malubhang sakit. Hindi nagtagal bago naganap ang pagtatangkang kontra-atake. Alam kong hindi tatanggapin ni Sofia ang pagkatalo ng hindi sinusubukang manipulahin ako sa huling pagkakataon. Nagtakda siya ng isang pulong. Hindi sa aking bahay dahil ang kanyang pagmamataas ay hindi papayag na tapakan niya ang labas ng syudad, kundi sa opisina ni Ationa Benjo. Akala niya, sa pagdadala ng isang low-rate na abogada, marahil isang dating kaibigan sa universidad o isang kakilala sa gym, ay matatakot niya ako. Hindi niya alam na pumapasok siya sa lungga ng leon na nakadamit na parang tupa. Dumating ako sa opisina 15 minuto ng maaga. Ang aircon ay napakalamig at ang amoy ng espresso at barnisadong kahoy ay nagpapaalala sa akin ng mga araw na nakikipagnegosasyon ako sa mga malalaking hotel chain. Nakasuot ako ng kulay abo na antrasitang suit at isang simpleng kurbata. Nang pumasok si Sofia, nakakagulat ang pagkakaiba. Wala siyang makeup, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail, nakasuot ng jeans at isang sweater. Ang kanyang abogada ay isang kabataang halos hindi makahawak ng kanyang maleta at pinagpapawisan ng husto habang tinitingnan ang legal na aklatan ni Benjo sa likod ng mahogany desk. Tapusin na natin ang pagpapanggap na ito, Papa, sabi ni Sofia nang umupo nang hindi bumabati. Malakas niyang inihampas ang kanyang paa sa sahig. Ipaliwanag ni Ma'am Sophie na hindi mo ako pwedeng paalisin at may karapatan ako sa pagpapanatili ng aking antas ng pamumuhay dahil sa, ano ba tawag doon, Principle of Family Solidarity at Obligation for Support. Bulong ng kabataang abogada habang inaayos ang kanyang blazer. Huminga ako ng malalim at ngumiti. Ang kalmadong ngiti na ibinibigay mo sa batang nagtatantrum sa sahig ng supermarket. Ma'am Sophie, di ba? Sumingit si Ate Benjo ng may malalim na boses ng isang taong may 40 taon na sa propesyon. Bago tayo mag-usap tungkol sa batas, mag-usap muna tayo tungkol sa katotohanan. Si Binibining Sofia ay 33 taong gulang, perpekto ang kalusugan, may 2 undergraduate degree, at walang kapansanan sa pisikal o mental. Hindi obligado ang ama na suportahan ang mga may kakayahang matatanda. Hinampas ni Sofia ang mesa. Sanay na ako sa ganito. Siya ang lumikha ng pagiging dependent. Ngayon gusto niyang hilahin ang alpombra. Ito ay psychological abuse. Ididemanda ko kayo para sa moral damages. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Kailangan kong manghiram ng pera para makasakay ng LRT-MRT papunta dito. Ang MRT. Papa, naiintindihan mo ba ang amoy doon?
Naiintindihan ko, Sofia. Ang aking boses ay pumutol sa kanyang kapritsyo na parang matalim na kutsilyo. Ito ang amoy ng mga manggagawa, ang amoy ng mga bumabangon ng maaga para itayo ang bansa habang ikaw ay natutulog hanggang tanghali at ginagastos ang wala ka. Binuksan ko ang aking leather briefcase. Kinuha hindi isang notification, kundi isang folder. Inilagay ko ito sa mesa sa harap niya. Sabi mo may utang ako sa iyong antas ng pamumuhay. Di ba? Tingnan natin kung ano ang ginawa mo sa antas na ibinigay ko sa iyo. Binuksan ko ang folder. Ito ay mga larawan ng maruming apartment, mga kopya ng parking tickets na dumarating sa aking kumpanya, mga statement of account na nagpapakita ng mga gastos sa beauty institutes, luxury boutiques, gourmet restaurants. Kinuha ng abogada ang isa sa mga papeles, binasa ito at namutla. Sofia, sabi mo ang pera ay para sa basic subsistence expenses. Dito nakalagay, Sephora, Dior, Louis Vuitton. Pinapakumplika nito ang tesis ng pangangailangan ng suporta. Inagaw ni Sofia ang papel mula sa kanyang mga kamay. Tumahimik ka, Sophie. Sino ka ba, Papa? Ito ay invasion of privacy. Ito ay isang audit, anak ko. Sumandal ako sa upuan, pinagkrus ang aking mga kamay. Buong buhay ka nang nabubuhay sa pag-iisip na ako ay isang ignorante na matanda na nagkaroon lang ng swerte sa pagbebenta ng lugaw. Sumigaw ka sa supermarket para marinig ng lahat na nahihiya ka sa akin. Ngunit hindi mo kailanman tinanong kung saan nagmula ang napakaraming pera. Suminyas ako kay Benjo. Binuksan niya ang projector sa dingding ng opisina. Isang spreadsheet ang lumitaw na may mga numero na nagpatalon sa mga mata ni Sofia at ng abogada. Akala mo ba mayaman ako, Sofia? Wala kang ideya sa laki ng aking yaman. Tumayo ako at naglakad patungo sa screen. Ang sabor at tradisyon ay ibinenta ng malaking halaga. Ibinenta ito sa halagang 42 milyong piso. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Maririnig ang paghuni ng isang langaw. Nagbukas ang bibig ni Sofia, ngunit walang lumabas na tunog. Tiningnan niya ang numero sa screen, pagkatapos ay ako. Pagkatapos ang numero ulit. Milyon, bulong niya nang humihina ang boses. Hindi kasama ang mga real estate property, hindi kasama ang mga investment sa stocks, hindi kasama ang mga real estate funds. Nagpatuloy ako ng walang awa. Ako ang may-ari ng kalahati ng block na iyon kung nasaan ang iyong gusali, Sofia. Ang supermarket kung saan mo ako pinahiya, ang gusali ay akin. Nagbabayad sila sa akin ng renta bawat buwan. Ang kulay ay ganap na nawala sa kanyang mukha. Mukha siyang malapit ng himatayin. Sinimulan ng kanyang abogada na itago ang kanyang mga gamit sa maleta na pagtatanto na pumasok siya sa isang laban ng malalaking aso na may kasamang chihuahua. Ikaw ang may-ari ng gusali ng supermarket? Tanong niya nang hindi makapaniwala. Ako, at si Mang Berting, ang manager na nakakita sa iyong sumigaw sa akin, ay tinawagan ako kahapon para humingi ng tawad sa insidente. Gusto kaniyang ipagbawal pumasok at sinabi kong hindi na kailangan. Sinabi ko na wala ka ng pera para mamili anyway. Nagsimulang umiyak si Sofia, ngunit ngayon ay hindi ito palabas, kundi ang iyak ng huling pagsisisi, ang iyak ng nabigong kasakiman. Nare-realize niya sa mismong sandaling iyon na kinagat niya ang kamay, na hindi lang nagpakain sa kanya, kundi sana ay ibinigay na sa kanya ang mundo kung nagpakita lang siya ng kaunting respeto at pasasalamat. Papa, hindi ko alam. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto kong mahalin mo ako kung sino ako, hindi dahil sa aking bank account balance. Naramdaman kong napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang sarili. At ang pagsubok, anak ko, ay nabigukan ng may marka. Tumayo ang abogada. Sofia, sa harap ng mga katotohanan ito at ng dokumentasyon, hindi ko na kayang magpatuloy. Ito ay isang talunang kaso. Mang Tonyo, may ebidensya ang iyong ama ng maling pamamahala ng mga mapagkukunan at ang verbal commodatum ay binawi. Umaatras ako. Lumabas siya ng halos tumatakbo. Iniiwan si Sofia na mag-isa sa upuan na masyadong malaki para sa kanya.
Tiningnan niya ang kanyang walang laman na mga kamay, walang branded na bag, walang singsing, walang dignidad. At ngayon, tanong niya ng may boses ng isang maliit na bata. Iiwan mo ba ako sa kalye, Papa? Wala akong pupuntahan. Blinok ako ng mga kaibigan ko sa WhatsApp nang humingi ako ng pahintulot na matulog sa kanilang sofa. Sabi nila, ayaw nila ng problema. Tiningnan ko si Benjo. Tumango siya, inabot sa akin ang huling dokumento. Hindi ako halimaw, Sofia. Ako ang iyong ama. Ngunit ang papa na ATM ay namatay sa pasilyo ng supermarket na iyon. Idinulas ko ang papel sa mesa patungo sa kanya. Ito ang aking panukala. Kinuha niya ang papel nang nanginginig ang mga kamay at binasa ang pamagat. Kontrata ng trabaho. Eksakto. Umupo ulit ako. May mga kontak pa rin ako. Nakakuha ako ng posisyon para sa iyo sa industrial kitchen ng isang kaibigan, si Aling Clarita. Magsisimula ka sa Lunes ng alas 5 ng umaga. Kusina? Alas 5 ng umaga? Umirap siya ng may pagkasuklam. Ang lumang ugali ay sinusubukang bumalik. Kunin mo o iwanan mo. Ang sahod ay ang minimum conventional. Dagdagan pa ng meal at transport allowances. Sa sahod na iyon, makakarenta ka ng isang studio sa hilagang bahagi ng syudad. Ako ang magbabayad ng unang buwan ng renta at ang deposit. Pagkatapos nito, problema mo na. Tumaas ang tingin ni Sofia nang nagalit. May 42 milyong piso ka at gusto mo akong magbalat ng patatas ng alas 5 ng umaga? Nagbalat ako ng patatas buong buhay ko para ikaw ay makainom ng champagne, Sofia. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa silid, nagpaliit sa kanya. Ngayon ang iyong turn para matuto kung magkano ang halaga ng isang patatas. Ngayon ang iyong turn para maramdaman ang pananakit ng likod at ang mga kalyo sa kamay. Ito ang iyong tanging pagkakataon para maging isang disenteng tao. Tiningnan niya ang kontrata. Pagkatapos ay ako. Nakita ko ang panloob na laban sa kanyang mga mata, ang nasaktang pagmamataas na nakikipaglaban sa pangangailangan na mabuhay. Tumingin siya sa pinto, marahil ay iniisip na umalis at subukan ang kanyang swerte sa kalye, ngunit alam niyang hindi siya magtatagal ng isang araw. Wala siyang alam gawin. Kung tatanggapin ko, nagsimula siya ng mahina. Maaari ba akong manatili sa apartment? Hindi. Ang apartment ay irerentahan at ang pera ay pupunta sa isang charity association na nag-aalaga sa mga inabandonang matatanda. Maninirahan ka kung saan ang iyong sahod ay makakaya. Yumuko si Sofia. Ang mga luha ay umaagos sa letterhead na papel. Ayaw mo sa akin, humikbi siya. Sa kabaligtaran, mahal na mahal kita. Kaya handa akong maging kontrabida sa iyong kwento para iligtas ka mula sa pagiging walang silbi sa buong buhay mo. Inabot ni Benjo sa kanya ang isang ballpen. Isang simpleng ballpen, Bic, hindi ang Mont Blanc na ginagamit niya para pirmahan ang kanyang sariling mga dokumento. Hinawakan ni Sofia ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay, binasa niya ang mga probisyon. Oras ng trabaho, pagiging submissive, mandatory uniform, bawal gumamit ng cellphone habang nagtatrabaho. Bawat linya ay isang pako sa kabaong nang akala niya ay siya. Pumirma ako, sabi niya ng talunan, pero wala akong damit para doon. Ang uniform ay ibibigay at ang sapatos ay kailangan closed at non-slip. Maaari kitang pahiramin ng isang pares ng aking orthopedic shoes. Napakagaling nito para sa buong araw na pagtayo. Tiningnan niya ako naghahanap ng bakas ng ironiya, ngunit seryoso lang ang nakita niya. Pumirma siya. Malakas na umalingaw-ngaw ang tunog ng papel sa katahimikan ng silid. Kinuha ko ang kontrata at inilagay sa aking briefcase. Maligayang pagdating sa labor market, Sofia. Calle de los Invalidos, number 200, sa Lunes. Huwag kang malilate. Binabawasan ni Aling Clarita ang sahod. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. Tiningnan ko ang aking anak na mukhang lumiit ng 10 cm sa upuan. Ay, Sofia, sabi ko nang nasa pinto na. Kapag natanggap mo ang iyong unang sahod, kung gusto mong mag-imbita sa akin ng kape sa panaderya sa kanto, tatanggapin ko. Ngunit bawat isa ay magbabayad ng kanya-kanya. Umalis ako sa opisina kasama si Benjo sa likod ko. Sa pasilyo, hinawakan niya ang aking balikat. Mang Tonyo,
Ikaw ang pinakamatigas na lalaking nakilala ko. Ang diamante ay kumikinang lamang pagkatapos hubugin ng malakas Benjo. Si Sofia ay isang piraso ng karbon na sinubukan kong kintabin gamit ang bulak. Ngayon tingnan natin kung makakayanan niya ang pressure. Sumakay ako sa elevator ng mag-isa. Nang magsara ang mga pintong metal, nakita ko ang aking refleksyon. Hindi ako nakakita ng matanda. Nakita ko ang isang lalaking kakagawa lang ng pinakamahirap na negosyo sa kanyang buhay. Ang muling pagnegosasyon sa kaluluwa ng kanyang sariling anak. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay hindi nagmula sa pera sa account, kundi sa katiyakan na sa unang pagkakataon sa maraming taon ay tunay akong isang ama. At hindi lang isang bukas na pitaka. Ang matanda sa supermarket ay nawala na. Sa kanyang lugar ay nanatili si Mang Tonyo Reyes at ang mundo, kasama si Sofia, ay kailangang matutong makisama sa kanya. Bumaba ako sa lobby. Nagugutom ako, gutom na mabuhay, at gutom para sa isang masarap na pagkain na babayaran ko mismo ng buong puso, ngunit kailangan kong dumaan muna sa real estate agency. Ang apartment sa Malate ay nangangailangan ng mga bagong nangungupahan, mga taong nakakaalam na ang tanawin ng Rizal Park ay isang pribilehiyo, hindi isang banal na karapatan. Ang malaking paglilinis ay halos tapos na, ngunit kailangan pa ring walisin ang huling alikabok. 6 na buwan. Iyan ang eksaktong oras na kinailangan para bumaba ang alikabok at makahanap ng bagong direksyon ang buhay. Sabi nila, ang oras ang nagpapagaling sa lahat, ngunit hindi ako sumasang-ayon. Ang oras ay nagpapatuyo lamang ng sugat. Ang nagpapagaling ay ang ating saloobin. Ngayon, tinitingnan ko mula sa bintana ng aking pansamantalang opisina sa likod ng bahay sa Casa Santa Rita, nakikita ko ang isang hardin na namumulaklak kung saan dati ay puro damo lang. Ang mga bulaklak na iyon ay itinanim ko gamit ang mga kamay na isang araw ay tinanggihan ng sarili kong anak sa pasilyo ng isang supermarket. Ganap na nagbago ang aking rutina. Ang walang laman na katahimikan ng aking bahay sa San Juan ay pinalitan ng ingay ng konstruksyon at ang renta ng apartment sa Malate, na ngayon ay inuupahan ng isang mag-asawang diplomatang Belgian na nagbabayad sa oras at hindi nagrereklamo sa mga gastos. Ginagamit ang pera para sa pagpapabago ng bahay ampunan, ang lugar ay gumuho na may mga matatanda na nakatira sa mga kondisyon na nagpapaluha sa akin. Ngunit si Mang Tonyo Reyes ay hindi isang taong iiyak, siya ay isang taong may kilos. Mula sa renta at mga dibidendo ng aking mga pamumuhunan, pinalitan namin ang bubong, pininturahan ng matingkad na kulay ang mga dingding at bumili ng mga bagong kama na komportable na yumayakap sa mga pagod na likod. Hindi lang ako ang financier. Naroon ako araw-araw, nag-oorganisa ng kusina, nakikipagtalo sa mga supplier na gustong maghatid ng nalalanta na gulay. At tuwing Miyerkules ng hapon, nagtuturo ako ng domino sa mga matatanda. Tinatawag nila akong chef at gusto ko iyon. Mas mabuti iyon kaysa sa matanda, sigurado iyon. Dito, ang aking puting buhok ay tanda ng autoridad, hindi ng expired na expiration date. At si Sofia? Si Sofia. Dumating ang mga balita mula kay Aling Clarita, ang aking kaibigan na may-ari ng industrial restaurant. Sa unang 15 na araw, halos umiiyak si Aling Clarita sa tawa at awa. Mang Tonyo, hindi marunong humawak ng kutsilyo ang bata. 3 beses siyang nasugatan sa daliri habang nagbabalat ng carrots at nagrereklamo pa. Alam mo ba? Sabi niya, hindi nawawala ang amoy ng sibuyas sa kanyang mga kamay kahit anong sabon ang gamitin. Nakikinig lang ako ng may masikip na puso, ngunit matatag. Hayaan mo siya, Clarita. Huwag mo siyang bigyan ng madaling panahon. Kung malilate siya, bawasan mo. Kung magpapanggap siyang may sakit, bigyan mo ng warning. Sa pangalawang buwan, nagbago ang tono ng mga tawag. Mang Tonyo, dumating siya sa oras ngayon at kumain ng pagkain ng mga empleyado nang hindi umiirap. Mukhang tinamaan siya ng gutom, no? Sa ika-4 na buwan, ang sorpresa. Mang Tonyo, hindi ka maniniwala, pero may magandang ideya siya. Nagmungkahi siya na baguhin ang ayos ng mga mesa para mapabilis ang pagbigay ng mga tray. May pag-iisip sa organisasyon ng bata, mana sa ama. Ngumiti ako sa telepono noong araw na iyon, 150 piso. Dati, ginagastos ni Sofia iyon sa pagpapatuyo ng buhok.
Ngayon, ikinukwento ni Aling Clarita na ipinagdiwang niya iyon na parang nanalo sa loto dahil nangangahulugan iyon na makakabili siya ng electric fan para sa studio kung saan siya nakatira sa hilagang bahagi ng syudad. Oo, nakatira siya sa isang studio na walang central aircon, walang 24 oras na konsyerge, sumasakay ng mga bus papunta at pauwi sa trabaho. Hindi ko siya nakita sa buong panahong iyon. Ni-block ko ang direct contact para hindi ako matukso na tumulong. Ang tunay na tulong ay naibigay na, ang shock ng realidad. Ngunit ngayon na ang araw, ngayon ay ika-5 ng buwan, araw ng sweldo. Nag-vibrate ang aking telepono sa Formica table. Isang simpleng text message, walang emojis, walang drama. Papa, dumating na ang sweldo. Yung imbitasyon sa kape sa panaderya, tuloy pa rin. Ako ang magbabayad ng sa akin. Naramdaman ko ang lamig sa aking tiyan na hindi ko naramdaman kahit sa mga araw ng pagpirma ng malalaking kontrata. Sumagot ako agad. Panaderya sa kanto ng 5:00 ng hapon, huwag kang malilate. Dumating ako sa panaderya 15 minuto ng maaga. Umorder ako ng itim na kape na walang asukal. Pinanood ko ang pinto ng may pagkabalisa. Darating ba siya na nakasuot ng high heels? Sinusubukang panatilihin ang kanyang pose. Darating ba siya para humingi ng pera na nagsasabing sapat na ang karanasan, ngunit sapat na? Nang bumukas ang salaming pinto, halos hindi ko siya nakilala. Pumasok si Sofia, nakasuot siya ng simpleng jeans, sneakers at isang puting cotton polo shirt. Ang buhok niya na dati ay tuwid at puno ng spray ay nakatali sa isang simpleng bun, praktikal. Malinis ang kanyang mukha, walang makapal na layer ng makeup na nagtatago sa kanyang natural na freckles. Ngunit ang pinakamahigit na nakakagulat sa akin ay ang kanyang mga kamay. Ang gel nails, mahaba at matulis na parang kuko, ay nawala. Ang kanyang mga kuko ay maikli, malinis, walang barnis, mga kamay ng isang nagtatrabaho. Nakita niya ako at ngumiti. Isang mahiyain, pagod, ngunit tunay na ngiti. Hindi ito ngiti ng may gusto ako. Ito ay ngiti ng narito ako. Lumapit siya sa mesa at umupo sa harap ko. Ang kanyang amoy ay hindi na ang nakakaumay na imported na pabango na bumubulwak sa hangin. Amoy karaniwang sabon at pampalasa siya, amoy kusina. Hello, Papa? Mas mahina ang kanyang boses, hindi masyadong matinis. Hello, Sofia. Dumating ang waiter sa aming mesa. Tiningnan ni Sofia ang laminated na menu ng may tensyon na hindi niya kailanman narasanan noon. Nagbilang siya sa isip. Nakita ko ang kanyang mga mata na nagdaragdag. Order ako ng kape na may gatas at isang chocolate concha, please. Utos niya. Wala nang iba. Anak ko, ayaw mo ng isang piraso ng cake? Ang cake ay 40 pesos, Papa. Ang concha ay 12. Ngayon, ang budget ay para sa concha. Kailangan kong mag-ipon para sa bill ng kuryente. Malaki ang dumating ngayong buwan. Nahirapan akong lumunok. Ang aral ay natutunan na. Ang pariralang iyon ay mas mahalaga kaysa sa 42 milyong piso na nasa bangko ko. Kumusta ang trabaho kay Aling Clarita? Tanong ko habang humihigop ng kape para itago ang emosyon. Mahirap. Bumuntong hininga siya, kinuskos ang kanyang balikat. Sumasakit ang likod ko, namamanas ang aking mga paa. Si Aling Clarita ay isang general na tulad mo. Huminto siya, tinitingnan ang galaw ng kalye sa salamin. Kahapon, naghatid kami ng 500 trays ng pagkain sa isang construction site. Dumating ang foreman ng site para batiin ang organisasyon. Sabi niya, mainit ang pagkain sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Nagniningning sandali ang kanyang mga mata. Masarap ang pakiramdam, Papa. Pagod ako. Umabot ako sa bahay ng pagod na pagod, kumain ako ng instant noodles at natulog. Ngunit mahimbing ang tulog ko. Walang gamot, walang pagkabalisa. Alam kong pinaghirapan ko ang perang iyon. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa kanyang bag, isang murang telang bag, at binilang ang mga papel at barya para bayaran ang waiter na nagdala ng order. Papa, nagsimula siya habang pinapasa ang kutsilyo sa concha. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, hindi dahil gusto kong bawiin ang apartment o ang kotse, kundi dahil may naalala ako. Nanatili akong tahimik, naghihintay.
Naalala ko noong mga 6 na taong gulang ako. Dumadating ka mula sa negosyo na amoy mantika, na may pamamaga ang mga binti at kahit ganoon, umuupo ka pa rin sa sahig para makipaglaro sa akin. Nahihiya ako sa amoy na iyon, alam mo? At ngayon mayroon ako ng amoy na iyon at nare-realize ko na hindi ito amoy dumi, ito ay amoy pagod. Isang luha ang dumaloy sa kanyang mukha at nahulog sa metal na mesa. Iniabot ko ang aking kamay at hinawakan ang kanyang kamay. Magaspang ang kanyang mga kamay. Ngayon, ito ay mga tunay na kamay. Inalagaan kita para maging isang prinsesa, Sofia. Iyon ang aking pagkakamali. Ang mga prinsesa ay walang silbi sa mga fairy tale. Naghihintay lang sila na iligtas. Dapat ay inalagaan kita para maging isang mandirigma, ngunit sa tingin ko ay naitama ng buhay ang aking pagkakamali. Ang buhay at ikaw, sagot niya, habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang papel na napkin. Sinabi sa akin ni Aling Clarita ang tungkol sa Casa Santa Rita. Tungkol sa ginagawa mo doon, sabi ni Sofia. Sabi niya, nire-renovate mo ang lahat. Papa, mayaman ka at ginagastos mo ang pera mo sa bubong ng isang bahay ampunan. Umiling siya, ngunit walang paghuhusga sa kanyang kilos, paghanga lang. Akala ko ang pera ay para sa pagbili ng mga bag. Ginagamit mo ang pera para bilhin ang dignidad ng iba. Sobrang bobo ko. Hindi ka bobo, bulag ka. Ang pagkabulag ng madali ang buhay. Ngunit ngayon ay nakikita mo. Tinapos namin ang kape na nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Ang presyo ng mga kamatis, ang ruta ng bus na nagbago, ang serye sa telebisyon sa gabi, mga simpleng paksa. Ngunit sa unang pagkakataon ay dumadaloy ng walang kayabangan, ng walang pagmamataas. Hindi ako nakikipag-usap sa isang balat sibuyas na prinsesa. Nakikipag-usap ako sa isang manggagawa na nakakaalam ng halaga ng mga bagay. Nang humingi kami ng bill at kinuha ko ang aking pitaka, hindi siya mabilis. Hinawakan niya ang aking braso. Sabi ko magbabayad ako ng sa akin at babayaran ko rin ang sayo. Imbitasyon ko ito, Sofia. Hindi mo kailangan. Kailangan ko. 130 pesos lahat. Nagbigay ako ng 150. Ang sobra ay para sa waiter. Inabot niya ang pera nang may pagmamalaki na nagniningning higit sa anumang diamante na isinuot niya. Lumabas kami sa panaderya at ang sikat ng araw sa takip silim ay ginintuan ng bangketa. Matindi ang galaw ng kalye. Mga taong pauwi mula sa trabaho, punong-puno ang mga bus. Tiningnan ni Sofia ang kanyang relo. Kailangan ko nang umalis, Papa. Darating ang bus sa loob ng 10 minuto at kung malampasan ko iyon, ang susunod ay sa loob ng kalahating oras. Teka. Binuksan ko ang aking telang bag. Umurong si Sofia ng isang hakbang, depensibo. Papa, ayoko ng pera. Seryoso, kaya ko. Sino ang nagsabi na pera? Ngumiti ako at kinuha mula sa aking bag ang isang maliit na bote ng madilim na salamin na may eleganteng label. Malaking bumuka ang kanyang mga mata. Ito ang truffle oil. Iyon din ang dahilan ng lahat ng kaguluhan sa supermarket 6 na buwan na ang nakakaraan. Itinago mo? Hindi. Binili ko ito ngayon sa isang maliit na tindahan sa barangay. Wala sa eleganteng tindahan na iyon, ngunit pareho ang lasa. Inilagay ko ang bote sa kanyang mga kamay. Sa linggo, gagawin ko ang kare-kare na iyon sa bahay ko. Sa San Juan, walang central aircon, ngunit may electric fan sa kisame at may papa. Hinawakan ni Sofia ang truffle oil na parang isang tropeyo. Nanginig ang kanyang mga labi. Maaari ba akong magdala ng dessert? Natuto akong gumawa ng leche flan na kape na sabi ni Aling Clarita ay maaari nating ibenta. Maaari, ngunit huwag kang malilate. Ang pagkain ay 1:00 ng hapon. Niyakap niya ako. Isang malakas, mahigpit na yakap, walang pagkasuklam, walang takot na gusutin ang damit. Naramdaman ko ang kanyang payat, ngunit masiglang katawan. Naramdaman ko ang kanyang puso na tumitibok sa aking puso. Salamat, Papa, sa hindi pag-iwan sa akin kahit nakarapat-dapat ako. Hindi iniiwan ng Papa ang kanyang anak. Nagtuturo ang Papa. Minsan ang edukasyon ay isang halik, minsan ay isang kontrata ng trabaho. Bumitaw siya, ngumiti muli at tumakbo patungo sa bus stop.
Nakita ko siyang sumakay sa punong-puno na bus, humawak sa hawakan at sa bintana, kumaway siya sa akin. Walang kahihiyan sa kanyang mukha. May buhay. Nanatili ako sa bangketa, tinitingnan ang bus na lumalayo. Ang aking mga binti, na may halos 70 na taong gulang, ay lumakad ng matatag. Hindi ko naramdaman na matanda ako, naramdaman kong walang hanggan ako. Dumaan ako sa Casa Santa Rita. Si Mang Lito, hindi ang konsyerge, kundi isa sa mga matatandang residente, ay nasa bagong pinturahan na terrace, nagdidilig ng mga halaman. "Magandang hapon, Mang Tonyo," sigaw niya. "Ang sarap ng amoy ng hapunan ngayon." "Magandang hapon, Mang Lito. Beef stew iyan. Pinagawa ko na may puso. Nakarating ako sa bahay at ang katahimikan ay hindi na walang laman. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Nagpunta ako sa kusina at sinimulan kong ihanda ang mga gulay para i-marinate ang karne. Habang umaagos ang tubig sa lababo, pinag-isipan ko ang lahat ng nangyari. Sinusubukan ng lipunan na sabihin sa atin na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang ating tungkulin ay manatili sa isang tahimik na sulok nang hindi nanggugulo, nagsisilbing ATM lang o yaya ng mga apo. Sumisigaw sila ng matanda na parang isang insulto, na parang ang karanasan ay isang nakakahawang sakit. Sinubukan akong ilibing ni Sofia sa supermarket na iyon. Iniisip na ako ay nakaraan na. Ang hindi niya alam ay ako ay isang buto. At ang isang buto, kapag sinusubukang ilibing, ay doon kumukuha ng lakas para tumubo sa lupa at maging isang puno. Binalik ko ang aking ari-arian, oo, ngunit ang pinakamalaking kita ay hindi ang milyon-milyong protektado o ang renta ng apartment. Ang pinakamalaking kita ay ang makita ang pagiging tao na lumabas sa mga mata ng aking anak. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa tela at tiningnan ang kalendaryo sa dingding. Ang linggo ay nakabilog sa pula. Kain-kainan with Sofia. Nagwagi si Mang Tonyo, ang negosyante, sa laban sa pananalapi. Nagwagi si Mang Tonyo, ang ama, sa giyera ng pagkatao, at si Mang Tonyo, ang lalaki, siya ay nagsisimula pa lamang mag-enjoy sa pinakamagandang yugto ng kanyang buhay dahil walang edad para muling matuklasan ang sarili na makapangyarihan. Kailangan lang ng tapang na isara ang pitaka at buksan ang mga mata ng mga mahal mo. Pinatay ko ang ilaw sa kusina. Ang amoy ng marinated na karne ay nagsisimula ng kumalat, nangangako ng isang linggo ng mga bagong simula. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, alam kong ang pagkain na iyon ay hindi magkakaroon ng lasa ng pagkakasala o suhol. Magkakaroon ito ng walang kaparis na lasa ng truffle at pawis ng tagumpay. Dumating ang linggo na may maliwanag na sikat ng araw na nagpapahayag ng karangalan sa pangalan ng syudad. Nagising ako ng 6:00 ng umaga. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa emosyon. Ito ay parang mga linggo noong aking kabataan nang magbukas ako ng bagong tindahan at ang adrenaline ay hindi ako hinahayaang makatulog. Nagtimpla ako ng kape sa Italian coffee maker. Iyon na ang ginagamit ko araw-araw ngayon. Pinuno ng aroma ang bahay at kasama nito ang pakiramdam ng kapunuan na hindi ko naranasan sa loob ng mahabang panahon. Ang kusina ay naging aking larangan ng labanan. Kinuha ko ang malalaking kaldero, ang mga pampalasa na nakaimbak sa mga garapon ng salamin, ang mantsa-mantsang cookbook ng aking yumaong asawa, kung saan nakasulat ang recipe ng kare-kare na mahal ni Sofia noong bata pa siya. Habang ginigisa ko ang karne, hinihiwa ang mga gulay at piniprito ang mga sili, hindi ko mapigilang ngumiti ang aking mga kamay. Ang mga kamay na iyon na tiningnan ni Sofia nang may pagkasuklam dahil sa mga mantsa ng katandaan at kalyo, ngayon ay lumilikha ng mahika. Ang parehong mga kamay na nagtayo ng isang imperyo, na pumirma ng mga dokumento ng milyon-milyon, na nag-block ng mga card at nagbawi ng mga ari-arian, ngayon ay nagbabalat ng bawang ng may parehong dedikasyon. 11:00 ng umaga, kumukulo na ang kare-kare sa kaldero, malapot at mabango. Inilagay ko ang truffle oil sa tamang-tama na oras, ang touch na nagpapabago sa isang tradisyonal na ulam sa isang bagay na pambihira.
Inihanda ko ang mesa, hindi ang malaking dining table na ginagamit ko para sa mga party noon, kundi ang maliit na mesa sa kusina, ang formica na may 2 upuan. Inilagay ko ang pulang at puting checkered na mantel na binili ko sa Tiange. Simpleng mga plato, malinis, mga kubyertos na kumikinang hindi dahil gawa sa pilak, kundi dahil sa pagiging maayos. 12:30, narinig ko ang doorbell. Tumalon ang aking puso, nagpunta ako sa pinto at binuksan ito. Naroon si Sofia, ngunit hindi ang Sofia ng supermarket, ni ang talunang Sofia ng opisina ng abogada. Ito ay isang bagong Sofia. Nakasuot siya ng isang simpleng floral cotton dress, komportabling sandalyas, ang kanyang buhok ay nakalugay at natural na kulot. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang salaming refractometer. Dumating ako ng 15 na minuto ng maaga, sabi niya nang may mahiyain ng ngiti. Ayoko kasing maligaw sa traffic. Puntualidad, sagot ko habang binubuksan ang daan para sa kanya. Natutunan mo na ang isa sa pinakamahalagang aral. Pumasok siya sa bahay at tumingin sa paligid. Ito ang unang pagkakataon na dumating siya sa loob ng maraming taon. Dati ay tumanggi siya. Sabi niya, nakaka-claustrophobic daw ang labas ng syudad, na kailangan niya ang kanyang apartment sa sentro ng syudad. Ayos pala dito, Papa, sabi niya habang hinahawakan ang bagong pinturang light yellow na dingding. Amoy bahay. Iyon ang dahilan. Wala itong tanawin ng Rizal Park, ngunit may tanawin ito ng hardin kung saan lumalaki ang mga bugambilya. Tumawa siya, isang tunay na tawa. Alam mo ba, Papa? Ang tanawin sa Rizal Park ay maganda, ngunit hindi ko kailanman na-enjoy. Palagi kong nakasara ang mga kurtina dahil nakakaistorbo sa akin ang ilaw habang nanonood ng TV. Sayang. Nagpunta kami sa kusina. Iniwan niya ang refractometer sa counter. Leche flan na kape, buong pagmamalaki niyang inihayag. Tinuruan ako ni Aling Clarita. Sabi niya, may hilig ako sa mga dessert. Inilabas niya ang leche flan. Mukhang perpekto ang flan na may madilim at makinang na caramel. Mukhang masarap. Sana masarap din ang lasa. Naglagay ako ng kare-kare sa mga malalalim na plato. Umakyat ang usok, dala ang komplikadong aroma ng sili, tsokolate, pampalasa, at ang banayad na amoy ng truffle. Ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang amoy na iyan ay hindi ko na naamoy sa loob ng maraming taon. Ginagawa ko iyan tuwing linggo noong bata ka pa. Alam ko, hindi na ako pumupunta tuwing linggo nang magsimula akong makipag-date sa mga babae sa gym. Kumakain sila ng salads at sushi. Sabi nila, nakakataba ang kare-kare. Umupo siya sa mesa at ako naman ay sa harap niya. Ayos lang ang salads, ngunit hindi nito pinapakain ang kaluluwa. Sabi ko habang naghahain ng mainit na tortillas na gawa sa kamay. Kinuha ni Sofia ang unang kutsara. Nakita ko kung paano siya dinala ng lasa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngumunguya ng dahan-dahan, lumunok. Perpekto, Papa. Bahagyang nabasag ang kanyang boses. Ang lasa ay parang noong bata pa ako at akala ko ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. At ngayon, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin diretso sa akin. Ngayon alam kong ikaw nga, ngunit hindi dahil sa pera, kundi dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na patumbahin ako para turuan akong bumangon. Kumain kami ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay katahimikan ng dalawang tao na hindi na kailangan punan ang bawat espasyo ng walang saysay na mga salita. Inalok ako ni Aling Clarita ng permanenteng posisyon, sabi ni Sofia habang pinupunasan ang kanyang plato gamit ang tortilla. May mas mataas na sahod, sabi niya. Nakikita niya ang potensyal sa akin na hawakan ang administrative side ng negosyo. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sabi ko, pag-iisipan ko dahil huminto siya ng kinakabahan. Nagsasanay din ako ng online course sa gabi. Business Management for Small Businesses, libre mula sa UP. Naisip ko, ewan ko, baka someday makapagpatakbo ako ng sarili kong negosyo, isang maliit, isang coffee shop o isang karinderya. Naramdaman kong umalsa ang aking dibdib sa pagmamalaki. Alam mo ba kung ilang taon ako noong nagbukas ako ng aking unang lugawan? Ilan? 28.
At lahat sila nagsasabi na baliw ako, na ang isang byudo na may maliit na bata ay hindi makakapagpatakbo ng negosyo. Ngunit nagtagumpay ka. Nagtagumpay ako. At magtatagumpay ka rin, Sofia, dahil ngayon mayroon kang isang bagay na wala ka noon. Ano? Gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom na ipakita kung ano ang kaya mo. Natapos kami kumain at pinilit niyang maghugas ng pinggan. Nakita ko siya doon sa aking lababo na nakalagay ang mga kamay sa may sabon na tubig, humming ng isang kanta. Hindi siya gumagamit ng guwantes para protektahan ang kanyang mga kuko. Dahil wala ng mga kuko na poprotektahan, mga kamay ng manggagawa lang. Papa, sabi niya habang pinupunasan ang isang plato. Maaari ko po bang itanong ang isang bagay? Siyempre, ang apartment sa Malate. Totoo ba na ang renta ay pupunta sa isang bahay ampunan? Totoo, sa Casa Santa Rita. Ganap na namin itong nire-renovate. Nanatili siyang tahimik sandali, nag-iisip. Sa tingin mo ba, someday, maaari akong pumunta doon para tumulong? Ewan ko, tuwing Sabado ng umaga. Maaari akong tumulong sa kusina o kahit ano, nang walang bayad. Bilang volunteer. Nahirapan akong pigilan ang mga luha. Sa tingin ko, matutuwa ang mga matatanda. Palaging nagtatanong si Mang Lito kung may pamilya ako. Kung gayon, pupunta ako sa susunod na Sabado. Natapos namin linisin ang kusina at umupo kami sa maliit na sala na may umiikot na electric fan sa aming mga ulo. Kinain namin ang leche flan. Napakasarap. Tama ka, Aling Clarita, sabi ko. May hilig ka sa mga dessert. Ngumiti si Sofia, ngunit pagkatapos ay sumeryoso ang kanyang ekspresyon. Papa, may kailangan akong sabihin sa iyo at hindi ko alam kung paano. Sabihin mo. Nagpa-therapy ako. Well, isang libreng support group sa health center para sa mga taong may problema sa pagkonsumo at adiksyon. Umayos ako sa upuan. Hindi ako adik sa droga, mabilis niyang nilinaw. Adik ako sa pagkonsumo, sa pagbili ng mga bagay na hindi ko kailangan para punan ang isang kawalan na hindi ko naiintindihan. Sabi ng therapist, karaniwan iyan sa mga taong hindi kailanman natuto ng halaga ng pagsisikap at marami itong naitulong sa iyo. Nakatulong ito sa akin na maunawaan kung bakit ako nahihiya sa iyo, hindi dahil sa iyong damit o sa iyong edad, kundi dahil ikaw ay kumakatawan sa pagsisikap, sa hirap ng trabaho, sa realidad. At ako ay nabubuhay sa isang pantasya kung saan akala ko nararapat sa akin ang lahat ng walang ginagawa. Pinunasan niya ang isang luha. Paumanhin po sa nangyari sa supermarket, Papa. Araw-araw, naaalala ko ang iyong mukha nang sumigaw ako niyan at sobrang nahihiya ako. Huwag kang mahiya sa nakaraan. Matuto mula dito. Ang Sofia na iyon ay namatay na. Ang narito ngayon ay isang bagong tao. Patawarin mo ako? Tumayo ako, lumapit sa kanya at niyakap siya. Walang dapat patawarin, anak ko. Kailangan lang nating magpatuloy. Nanatili kaming magkayakap habang umiikot ang electric fan at mula sa bintana ay pumapasok ang huni ng mga ibon sa hardin. Nang umalis si Sofia noong hapong iyon, dala ang walang laman na refractometer at isang bag na may labi ng kari-kari na pinilit kong ibigay sa kanya. Nanatili ako sa pinto. Tinitingnan siyang naglalakad patungo sa bus stop. Iba na ang kanyang lakad, hindi na may kayabangan ng isang nag-iisip na nakatataas, kundi may tiwala ng isang nakakaalam ng kanyang halaga. Isinara ko ang pinto at bumalik sa sala. Ang bahay ay amoy lutong bahay, amoy pamilya, amoy mga bagong simula. Umupo ako sa aking paboritong upuan, iyon na binili ko 20 taon na ang nakakaraan at ganap na nakasandal sa aking likod. Kinuha ko ang pahayagan, ngunit hindi ko binasa. Nag-isip ako tungkol sa lahat ng nalakbay. 6 na buwan na ang nakakaraan. Sa supermarket na yon sa BGC, namatay ang isang bersyon ng aking sarili. Ang Mang Tonyo na mapagbigay, ang papa na ATM, ang matanda na hinayaan ang sarili niyang yurakan para lang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit mula sa mga abo na yon ay muling lumitaw ang tunay na Mang Tonyo Reyes, ang lalaking nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, na nag-iisang nagpalaki ng isang anak, na ginawang milyon-milyon ang harina ng mais at pawis,
Kinabukasan ng Lunes, tulad ng bawat Lunes, maaga akong nagpunta sa Casa Santa Rita. Gising na si Mang Lito, nakaupo sa bagong teras, umiinom ng kanyang kape. Magandang umaga, Mang Tonyo. Kumusta ang iyong linggo? Perpekto, Mang Lito. Dumating ang aking anak para kumain. Mabuti. Ang pamilya ang pinakamahalaga. At kumusta na ang dalaga? Natututo siyang mabuhay at iyan ang pinakamagandang magagawa niya. Pumasok ako sa kusina ng bahay ampunan. Mayroon akong pulong sa arkitekto para planuhin ang susunod na yugto ng mga pagpapabago, ang mga banyo at ang sistema ng pagpainit para sa taglamig. Habang sinusuri ko ang mga plano, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Sofia. Papa, ligtas akong nakauwi. Salamat sa pagkain at sa lahat. Mahal kita. 3 salita na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Mahal kita. Hindi ako sumagot agad. Nanatili akong nakatingin sa screen. Naramdaman kung paano may bumalik sa aking dibdib. Sa wakas, sumulat ako. Mahal din kita, anak. Magkita tayo sa Sabado sa bahay ampunan. Excited na si Mang Lito na makilala ka. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo. Tinupad ni Sofia ang kanyang salita. Bawat Sabado ay dumarating siya sa Casa Santa Rita ng 9:09 ng umaga. Sa simula, tinitingnan siya ng mga residente ng may pagtataka, ngunit di nagtagal ay nakuha niya ang kanilang pagmamahal. Nakita ko siyang tinutulungan si Aling Carmela na maghabi, nakikinig sa mga kwento ng giyera ni Mang Esteban, nag-oorganisa ng mga gamot kasama ang nurse, ngunit higit sa lahat, nakita ko siya sa kusina na nakasuot ng apron, nagbabalat ng gulay kasama ako, tumatawa habang tinuturuan ko siya ng mga sikreto ng green sauce ng aking lola. Alam mo ba kung ano ang nakakatuwa, Papa? Sabi niya isang Sabado habang kami ay naghihiwa ng sibuyas. Ginugol ko ang mga taon ng aking buhay at libu-libong piso mo para subukang takasan ito. Ano? Ang kusina, ang manual labor, ang simpleng tao. Gusto kong maging elegante, pinong, iba. At lumalabas na ang tanging bagay na tunay na nagpapasaya sa akin ay ito. Magluto, maghatid, tumulong. Hindi nakakatuwa, Sofia. Ito ay poetic. Minsan kailangan nating mawala para mahanap ang daan pa uwi. Isang buwan pagkatapos, tuwang-tuwa si Aling Clarita na tumawag sa akin. Mang Tonyo, ang iyong anak ay isang perlas. Kakapromote ko lang sa kanya bilang shift supervisor. Lumalaki ang negosyo at kailangan ko ng mga taong pinagkakatiwalaan. Tinaasan ko ang kanyang sahod ng 5,000 pesos kada buwan. 5,000 pesos? Para sa marami ay maliit iyon. Para sa akin, ito ang pinakamagandang numero sa mundo dahil kumakatawan ito sa halaga ng pagsisikap ng aking anak. Masaya ako, Clarita. At paano mo siya nakikita? Nagbago. Ibang tao na siya. Maaga siyang dumarating, naglalagi ng matagal, may magandang ideya at ang pinakamahalaga, maayos siyang makitungo sa mga tao. Wala na ang bakas ng fresa na batang dumating ilang buwan na ang nakakaraan. Noong gabing iyon, tinawagan ako ni Sofia. Umiiyak siya, ngunit hindi sa kalungkutan. Papa, na-promote ako at makakapagrenta na ako ng mas malaking apartment. Isa na may mainit na tubig at mas malapit sa trabaho. Hindi ko na kailangang sumakay ng 2 bus. Congratulations, mahal ko. Karapat-dapat ka. At Papa, naiisip ko, sa bagong sweldo makakapag-ipon ako ng kaunti. Gusto kong ibalik ang isang bagay sa Casa Santa Rita. Hindi masyadong malaki, marahil 500 pesos kada buwan, ngunit gusto kong magbigay. Napabuhol ang aking lalamunan. Hindi mo kailangang gawin iyon, Sofia. Oo, kailangan ko. Ang mga matatanda na iyon ay nagturo sa akin ng isang bagay na hindi ko kailanman natutunan sa UP, na ang dignidad ay hindi nabibili ng pera, ito ay itinatayo ng mga kilos. Lumipas ang maraming buwan, 1 taon, na mula nang mangyari ang masamang araw na iyon sa supermarket. 1 taon mula nang magbago ang lahat. Patuloy pa rin si Sofia na nagtatrabaho kay Aling Clarita, ngunit ngayon ay kumukuha rin siya ng face-to-face classes sa administrasyon tuwing weekend. Nawalan siya ng kontak sa kanyang mga kaibigan sa gym, ngunit nagkaroon siya ng mga tunay na kaibigan, ang kanyang mga kasamahan sa trabaho
ang mga kapitbahay sa kanyang bagong apartment, ang mga lolo't lola sa bahay ampunan. Isang linggo, pagkatapos ng aming tradisyonal na lingguhang kainan, sinabi niya sa akin, "Papa, may gusto akong ipakita sa iyo." Kinuha niya mula sa kanyang backpack ang isang folder. Binuksan ito sa kusina. Ito ay mga papeles, mga kalkulasyon, isang handwritten business plan. Ito ang aking final project sa course, isang plano para sa isang maliit na karinderya. Tatawagin ko itong Sabor de Casa, lasa ng bahay. Murang lutong bahay para sa mga manggagawa. Hindi elegante, ngunit masarap at tapat. Binasa ko ang plano. Maayos ang pagkakaisip, simple, ngunit posibleng mangyari. Kinakalkula niya ang mga gastos, projected profits, kinilala ang kanyang merkado at kung paano niya ito pupunduhan sa aking ipon. Naipon ko ang bawat piso na kaya ko sa taong ito. Mayroon akong 30,000 pesos. Alam kong hindi ito malaki, ngunit naisip kong magsimula sa maliit. Isang food cart muna, pagkatapos tingnan kung makapagpalaki pa ako. 30,000 pesos na naipon sa isang taon na may sweldong 5,000 pesos kada buwan. Nangangahulugan niya ng sakripisyo, disiplina, pananaw. "At ano ang inaasahan mo sa akin?" tanong ko. Kinabahan siya, kinagat ang kanyang labi. "Payo. Iyon lang. Hindi pera, Papa. Gusto kong gawin ito ng mag-isa. Ngunit may karanasan ka at gusto ko sanang maging mentor ka." Isinara ko ang folder at tumingin sa kanyang mga mata. "May mas magandang panukala ako. Ano? Ikaw ang maglalagay ng 30,000 pesos mo at ng iyong trabaho. Ako ang maglalagay ng isa pang 30,000 at ng aking karanasan. 50-50 partners. Ngunit may kondisyon." "Anong kondisyon?" "Ikaw ang magpapatakbo ng lahat. Ako ay magpapayo lamang kapag humingi ka ng payo. Ang mga desisyon ay iyo. Ang mga kita ay pantay na hahatiin, ngunit pati na rin ang mga pagkalugi. At kung mabangkarote, pareho tayong matatalo. At walang rescue." Napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Gagawin mo yon? Magtitiwala ka sa akin ng iyong pera?" Hindi ako nagtitiwala sa batang sumigaw sa supermarket. Ngunit lubos akong nagtitiwala sa babaeng nasa harap ko ngayon. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. "Hindi kita bibiguin, Papa. Alam ko." 3 buwan pagkatapos, binuksan namin ang Sabor de Casa. Hindi ito isang eleganteng restaurant. Ito ay isang maliit na 20 pimenarsan miniaturas na lugar sa isang popular na komunidad na may 6 na plastik na mesa at isang menu ng 5 iba't ibang ulam bawat araw. Nagtrabaho si Sofia mula alas 5 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Siya mismo ang bumili sa palengke, nagluto, naghatid, naningil. Pumunta ako ng ilang umaga para tumulong sa paghahanda at turuan siya ng mga tricks sa negosyo. Mabagal ang simula ng negosyo, ngunit gumana ang word of mouth. Masarap ang pagkain, patas ang presyo, maganda ang serbisyo. Sa loob ng na buwan, mayroon na kaming regular na customer, mga construction worker, mga office worker, mga guro, mga taxi driver. Isang araw, dumating ang isang health inspector. Kinabahan si Sofia, ngunit naipasa ng lugar ang inspeksyon ng may perpektong rating. Nang umalis ang inspektor, umupo siya sa isang upuan at umiyak ng gumaan ang loob. "Nagtagumpay ako, Papa. Naipasa namin ang inspeksyon." "Ikaw ang nagtagumpay, Sofia. Nagbalat lang ako ng patatas ngayon." 2 taon pagkatapos ng araw na yon sa supermarket, nakaupo ako sa isa sa mga plastik na mesa ng Sabor de Casa, umiinom ng kape at tinitingnan ang aking anak na babae na nag-aasikaso ng mga customer. Hindi na lang ito isang tindahan. Noong nakaraang buwan, binuksan namin ang pangalawang branch. Kumuha si Sofia ng 3 empleyado at isinasaalang-alang ang pangatlo. Hindi siya mayaman, sapat lang ang kinikita niya para mabuhay ng marangal, makapag-ipon ng kaunti at patuloy na lumago. At mas masaya siya kaysa kailanman na may mga card na walang limitasyon at mga apartment na may magandang tanawin. Dumating ang isang bagong customer. Isang matandang lalaki, simple, na may suot na damit trabaho. "Magandang hapon, ano po ang maiaalok ko?" tanong ni Sofia nang nakangiti.
Ano po ang rekomendasyon nyo, Binibini? Ang kare-kare po namin ay napakasarap ngayon. Recipe po ng papa ko. Tiningnan ng lalaki ang menu, nakita ang presyo at tumango. Sige kuya, at kung papayag ka, pwede po bang makaupo ako sa tabi ng Ginoo na yon? Itinuro niya ang aking mesa. Siyempre po, siya po ang papa ko. Magugustuhan niyo po ang kanyang kasama. Umupo ang lalaki sa harap ko. Nag-usap kami tungkol sa buhay, sa trabaho, sa panahon. Dalawang matanda na nagbabahagi ng isang plato ng karkare. Nang matapos siya, nagpunta siya sa kahera para magbayad. Nakita kong sinisingil siya ni Sofia nang nakangiti. Ibinibigay sa kanya ang tamang sukli. Pinasasalamatan siya sa pagdating. Walang kahihiyan sa kanyang mga mata habang naghahatid sa isang simpleng manggagawa. May pagmamalaki. Pagmamalaki sa kanyang negosyo, sa kanyang pagsisikap, kung sino siya. Umalis ang lalaki. Lumapit si Sofia sa aking mesa. Kumusta? Perpekto. Tulad ng dati. Umupo siya sandali sa tabi ko bago dumating ang susunod na customer. Alam mo ba kung anong araw ngayon, Papa? Hindi. Eksaktong 2 taon. 2 taon mula nang mangyari iyon sa supermarket. Talaga? Talaga? At naiisip ko, gusto mo bang sumama sa akin sa parehong supermarket? Kailangan kong bumili ng mga ingredients at nakasale ang olive oil. Hindi ka nahihiya? Tumawa siya. Hiya? Sa kabaligtaran. Gusto kong makita ni Mang Berting kung ano ang naging ako. Gusto kong lumakad sa pasilyong iyon na nakataas ang noo sa tabi mo at makita ng lahat na hindi ako nahihiya, na ipinagmamalaki kong maging anak ni Mang Tonyo Reyes. Nagpunta kami noong hapong iyon, magkasama kaming pumasok sa supermarket, itinutulak ang cart. Nakita kami ni Mang Berting at personal na lumapit para batiin kami. Mang Tonyo, anong ganda nang makita kayo? At Binibining Sofia, narinig ko ang tungkol sa iyong negosyo. Congratulations! Salamat Mang Berting, at hindi na lang negosyo, may 2 branch na kami, sagot ni Sofia nang nakangiti. Lumakad kami sa mga pasilyo. Naghahambing si Sofia ng mga presyo, nagkakalkula ng mga dami, naghahanap ng mga sale. Nakita ko siyang sobrang focus, sobrang profesional, sobrang iba sa aroganting dalaga 2 taon na ang nakakaraan. Dumaan kami sa pasilyo kung saan nangyari ang lahat. Pinigilan niya ako at hinawakan ang aking braso. Salamat Papa. Bakit? Sa hindi pagpapawalang silbi sa akin, sa pagmamahal sa akin ng sapat para saktan ako, sa pagtuturo sa akin na ang buhay ay walang libre at lahat ng bagay na may halaga ay nangangailangan ng pagsisikap. Walang anuman, mahal ko. Nakarating kami sa kahera. Ang parehong kahera 2 taon na ang nakakaraan. Naroon pa rin si Ate Mila. Mang Tonyo, ang tagal niyo po nawala. At si Binibini. Siya ang anak ko, Ate Mila. Sofia. Inabot ni Sofia ang kanyang kamay. Napakasaya ko po. At paumanhin po kung naging bastos ako sa inyo. Ngumiti si Ate Mila nang nagtataka, ngunit nakipagkamay sa kanya. Ipinasa namin ang mga pinamili, binayaran gamit ang corporate card ni Sofia sa kanyang pilit, at lumabas. Sa parking lot, bago sumakay sa taxi, niyakap ako ni Sofia. Mahal kita, Papa, at paumanhin sa pagpapahiya sa iyo. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, pag-usapan natin ang hinaharap. Pagbukas natin ng 3 branch, sa loob ng 6 na buwan, kung magiging maayos ang lahat. Magiging maayos iyan dahil natutunan mo ang pinakamahalagang aral na ang respeto ay hindi nabibili, ito ay kinikita at kinita mo iyan mo. Sumakay kami sa taxi at habang dumadaan ang syudad sa bintana, alam kong tapos na ang aking trabaho bilang ama. Hindi ako nagpalaki ng isang prinsesa, tinulungan ko siyang hubugin ang isang mandirigma. At iyan mga kaibigan, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng milyon-milyong sa mundo. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa inyong puso, mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell at i-like ang video. Higit sa lahat, sabihin sa akin sa mga komento kung saan ninyo pinapanood ang video na ito at kung gagawin nyo rin ang pareho sa aking lugar dahil sa huli, ang pagiging ama ay hindi palaging pagiging mabait. Minsan, ito ay ang pag-alam kung paano sabihin ang hindi, ang pag-alam kung paano kumuha para makapagbigay ng mas mahusay, ang pag-alam kung paano saktan para mas mapagaling.
Magkita tayo sa susunod na kwento at tandaan, ang respeto ay hindi nabibili, ito ay itinuturo.